Hindi ako naniniwala. Malalaman ko din ang totoo. At kapag nangyari yon, ako mismo ang kakatay sa'yo. Patunayan mo muna, Kapitan. Mali naman yung puro katamang hinala. Patahimikin mo na ako, Kapitan. Hindi kita susundin. Akin ang katawan na to. Tigilan mo na ako. Pagkatapos dudukutin ko naman ang mga mata mo. Saka kita babalatan ng buhay. Maglulumuhod ka habang nagmamakaawa sa akin. Ang pagkakaroon ng mataas na kaalaman sa pandama ay hindi palaging biyaya sa mga tulad ko. Totoong nakakaubos at minsan, hihilingin mo na lang na sana ay mawala ka na lang din ng pakialam na gaya ng iba. 35 years old na ako sa kasalukuyan at mag-isang itinataguyod ang munti kong mental health clinic. Isa nga pala akong psychologist. Pero dahil galing ako sa lahi ng mga albularyo, naisalin din sa akin ang kaalaman ni Itay sa makalumang panggagamot. Sisimulan ko ang kwento, Kabanong, nang mapagdesisyonan naming hanapin ni Itay ang inay ko na bigla na lang daw nawala ilang araw lang matapos akong ipanganak. Dinala kami ng desisyon namin yon sa lugar na babago ng tuluyan sa buhay namin. Itago niyo na lang ako sa alias Ranilo. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Barangay Sanlawin? Sigurado ka ba dyan, Teroy? Hindi ako pwede magkamali. Hindi man 100% pero yung amoy na yun, doon talaga nang gagaling. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Teroy. Ang ibig sabihin buhay siya. Buhay siya, Karamil. May kakaiba lang sa kanya na hindi ko masiguro kung ano. Pero oo, buhay siya. Maraming salamat naman kung ganon. Tama ko. Ramdam ko siya. Marahil tamang oras na din para hanapin ko siya. Ngayong tapos ka na sa pag-aaral mo, Ranilo, makakampante na akong maghanap sa iyong ina. Kahit saan at kahit kailan. Kaya mo naman na siguro ang sarili mo. Kaya ko na ang sarili ko. Pero sino bang nagsabi sa inyo na magpapahiwan ako, Itay? Sasama ako sa paghahanap niyo kay inay. Ano? Pero paano ang trabaho mo? Akala ko ba'y madali na lang ho yun. Magpapalipat ako ng probinsya. Ako na ang bahala doon. Hindi ako papayag na mag-isa niyo lang hahanapin si inay. Kaya ko naman, iho. Saka, hindi ako mag-isa. Kasama ko naman si Teroy. Gusto ko rin makilala si inay. Hayaan niyo na ako sumama. Ay, nako. Bahala ka na nga. Hindi naman kita mapipigilan at hindi ko naman hawak ang mga paa mo. Oo nga pala. Kailangan niyo malaman na hindi basta-basta ang barangay na yon. Talatang usap-usapan sa mga karatig bayan na delikado daw pumasok doon. Lalo na mga dayong tulad ninyo. Inaasahan ko na yan, Teroy. Anong ibig mong sabihin na alam mo na, Itay? Dahil kung hindi delikado sa lugar kung nasaan si Soledad, marahil matagal na yung umuwi sa atin. Pinaghalong pag-aalala at pag-asa ang nabasa ko sa mukha ni Itay na mga sandaling yon, Kabanong. Ako man sabik kay inay. Pero alam kong mas matindi ang pinagdaraan ng kalungkutan at pangungulila ni Itay, kaya ang isiping makikita niya ulit si inay ay paniguradong nagdudulot ng matinding tuwa sa kanya. Dahil alam na nga namin kung saan hahanapin ang inay, kinabukasan din ay nagpaalam na ako sa ospital kung saan ako naka-assign. Sinabi ko na lang kay Itay na inilipat ako kahit ang totoo ay nag-resign na muna ako talaga. 3 araw mula nang mahanap ni Teroy si inay
ay gumayak na din kami at bumiyahe papunta sa nasabing probinsya. Oo nga pala Kabanong, hindi ko napapangalanan ng probinsyang sumasakop sa lugar na yon bilang respeto na lang din sa mga taong nakatira doon ngayon. Dahil may kalayuan nga sa pinanggalingan naming probinsya, ay hapon na kaming nakarating doon. Oh, entrada pa lang ng baryo na to. Iba na pakiramdam ko, Itay. Teroy, sigurado ka bang naririto si Inay? Oo, positibo Ranilo. May kung anong kakaiba sa lawi na yan. Tingnan niyo, Itay, oh. Malaki ang ribulto ng ibon kumpara sa tunay niyang laki sa personal. Kakatuwang nakakaya siyang buhatin ng mukhang marupok na arkong yan. Sa palagay ko hindi lang yan basta ribulto Ranilo. Anong ibig mong sabihin, Teroy? Nararamdaman kong enerhiya mula sa kanila. Marahil buhay ang mga yan. Ano? Itay, oh. Kayong dalawa talaga, oh. Gustong-gusto niyong tinatakot ang mga sarili ninyo, ano? Mabuti pa tela kayo. Gagabihin na tayo Kailangan pa natin maghanap ng matutuluyan. Tay, sigurado na ho ba talaga kayo dito? Narinig niyo naman kanina sa bayan ng usap-usapan tungkol dun sa mga nawawalang nag-deliver lang ng gulay sa baryong to. Iho, kung ako lang ang tatanungin mo, ang gusto ko lang talaga ngayon mahanap at makita ng inay mo. Pwede ka namang hindi na sumama kung hindi ka komportable. Hindi ho ba kayo natatakot? Paano kung mali si Teroy? Nakaanda ko sa lahat ng posibilidad, anak. Malakas ang kutob ko na mahahanap ko ang inay mo sa lugar na ito. Ni minsan ay hindi pa naman ako binigo ni Teroy, hindi ba? Hindi ka mabibigo, Caramil. Makikita mo na din siya matapos ang 2 dekadang mahigit. Nagpatiuna na si Itay. Agad naman sinundan yun ni Teroy. Ako naman ng mga sandaling yon ay atubili kung susunod ba o hindi. Ang bigat kasi talaga ng enerhiyang nasasagap ko. Kinailangan ko pang lakasan ang loob ko para lang humakbang at tuluyang lagpasan ng malaking arko. Pagpasok sa baryo ay lalo lang akong nahirapan. Bumigat ang ulo ko at para akong biglang nahilo. Nahirapan akong balansehin ang katawan ko. Ramdam kong gumewang ako at hindi nakaligtas yun kay Itay. Oh, Ranilo, ayos ka lang ba ha? Pwede ho bang huminto muna tayo, Tay, sandali? Para kasi ang nasusuka ako Ganyang kalakas ang koneksyon mo sa kalikasan at mga enerhiya. Nakakamangha naman. Hindi ka lang magiging mahusay na albularyo. Malakas din ang intuition mo. Magiging advantage mo yan sa kahit na kanino balang araw, anak. Anong nakakamangha sa ganito, Itay? Halos hindi na ako makagulapay. Ang bigat ng pakiramdam ko mula pa kanina. Ano ba kasing klaseng lugar to? Wala kang dapat ipag-alala, Ramil. Kasama niyo naman ako Masasanay ka din sa pakiramdam na yan. At kalaunan ay magagawa mo ng kontrolin. Ha? Ganun ba? Hindi ba pwedeng ngayon na? Didaig ko pa yung may malalang hangover Kakaiba sa pakiramdam. Hayaan mong akayin ka namin ni Teroy, iho. Gustuin ko manghayaan ka lang magpahinga, pero kailangan na nating lumarga. Sa tansya ko ilang minuto na lang at lulubog na ang araw. Wala pa tayong matutuluyan. Ako nang bahala kay Ranilo. Mauna na kayo't maghanap ng matutuluyan nyo. Susunod na lang kami. Mabuti pa nga kung ganon. O sige, mauna na ako sa inyo. Tay, mag-iingat po kayo ha. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Hinayaan lang ako ni Teroy hanggang sa kaya ko na. Nahihirapan man ay pinilit ko ng maglakad. Malapit na kasi talagang dumilim. Tiwala naman ako kay Teroy, Kabanong. Kahit buhay niya ay iaalay niya maprotektahan lang ako. Pero ayoko nang umabot pa sa ganon. Gamit ang lakas ng pangamoy niya, nagawa naming sundan ng tinatahak ni Itay. Baka nagtataka kayo kung ano o sino si Teroy. Kung bakit may weirdo siyang kakayahan. Yun ay dahil hindi naman talaga siya tao. Bata pa ako ay kasakasama na namin siya. Ang totoo ay ganun din naman si Itay. Nagkamali ng nariyan na si Teroy at nakagabay sa kanya. Base sa nalalaman ko,
mula pa si Teroy sa mga ninuno naming babaylan. Siya na ang nagsisilbing gabay ng bawat nagiging albularyo sa lahi namin. Para naman protektahan ang pagkatao niya, kada henerasyon ay nagpapalit siya ng itsura. Pero ang totoo niyang anyo ay isa talaga siyang itim na ibon. Anong sabi mo, Teroy? Puro aswang ang nakatira dito? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang totoo ayaw nang ipalam sa iyo ni Caramel ang katotohanan yan. Ayaw niyang mag-alala ka noon kung saan kami pupunta. Pero dahil kasama ka naman, sa tingin ko dapat mo na ding malaman para handa ka. Kaya ba ganito ang nararamdaman ko? At kaya ba nagmamadaling makahanap si Itay ng matutuluyan natin? Oo, ganun na nga. Pero kung lungga nga to ng mga aswang, paano makakahanap si Itay ng ligtas na matutuluyan natin? Saka, paano kung mapahamak siya, Teroy? Nag-isa lang siya, hindi mo na siya dapat alalahanin. Mahusay na tagatugis ng aswang si Caramel. Saka, hindi naman lahat ng naririto ay aswang. Mas marami lang ang aswang pero may mga tao pa din naman. Ano? Lalo akong naguguluhan na. Paano magsasama ang mga tao at aswang sa isang baryo? Teka, ang ibig mo bang sabihin, mabubuting aswang ang naririto? At ang inay, aswang din kaya siya? Malalaman mo ang kasagutan sa lahat ng tanong mo kapag tumagal na tayo dito. Hindi ko pa rin alam ang sagot sa mga yan Kahit ako, namamangha at naguguluhan. Teka, nandito si Caramel. Talaga? Saan banda? Diyan sa kanan o kaliwa? Dito sa kanan. Halika. Sige. Oo nga. Ayun ang sapatos niya sa labas ng bahay. Si Teroy na ang kumatok sa pintuang gawa sa kawayan, Kabanong. Agad namang yung bumukas at doon nga ay isang dalaga ang sumalubong sa amin. Hindi ko masasabi kung anong reaksyon ang nasa mukha niya nang makita kami. Pinaglipat-lipat niya lang ang tingin sa amin pero hindi nagsasalita o nagtatanong man lang. Masasabi kong kasing lamig ng yelo ang enerhiya niya. Nang banggitin ni Teroy na kasama kami ni Itay, sakalang walang pagdadalawang isip na binuksan ito ng malaki ang pintuan. Kasamahan daw sila ng matatandang lalaki, ina. Ganun ba? Ay sige, papasukin mo sila. Tuloy daw kayo. Naroon na matandang lalaki, Ramil ang pangalan ng tatay ko. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Radilo, yung matandang babae, siya yun. Ha? Siya si Soledad. Ano? Siya ang... Kilala mo si ina? Oo, Binibini. Siya ay walang iba, kundi ang ina nandito na muna tayo pansamantalang manunuluyan, Ranilo. Teroy, magbabayad ako ng upa sa isang bakanting kwarto nila. Nakita ko na kanina, kasya naman tayo doon. Ano na nga ulit yung sinasabi mo, mataba at maitim na binata? Huh? Mataba at maitim na binata? Iha, pasensya ka na ha. Nahilo lang sa biyahe ang mga yan kaya mukhang wala sa wisyo. Wala naman silang ibang gustong sabihin. Lalong hindi namin kilala si Soledad. Tay? Atena, makapagpahinga na tayo. Soledad, maraming salamat ulit sa pagpapatuloy mo sa amin ha. Malaking tulong ito sa pagsisimula namin ng bagong buhay dito. Hayaan mo, sa oras na makabili ako ng lote na tatayuan ng bahay, makakalipat naman kami kagad. Ano ka ba naman? Hindi naman kayo titira ng libre dito. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ang totoo niyan ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Makakatulong sa aming mag-inang ibabayad ninyo. Ay, ganun ba? Oo nga pala. Ito ang paunang bayad. Ang bilis mo naman. Hindi ka pa nga sigurado kung magugustuhan yung tumira sa baryong ito Sigurado kung tatagal ako dito, Soledad. Siya, ikaw ang bahala. Paano? Magluluto na muna kami. Sumabay na kayo sa hapunan namin mamaya, ha? Oo, sige. Maraming salamat. Litong-lito ko sa mga nangyayari ng sandaling yung, Kabanong. Kung siya nga ang nanay ko, hindi ganong klase ng senaryo ang inaasahan ko sa unang beses na makakaharap ko siya. Mas emosyonal at makabagbag damdamin ang makikita ko. Aaminin kong kahit pinalaki ako ni Itay ng busog sa pagmamahal, may parte pa rin ng puso ko
ang hindi nagawang punan yon. At yun ay ang kasabikan sa yakap ng isang ina. Kung ano nga ba ang pakiramdam na mayakap niya? Nang tingnan ko si Itay, ay nabasa ko ang lungkot sa mga mata niya. Magkakahalong emosyong nakikita ko doon pero may isang mas nangingibabaw. Ang tingin ng pagbabanta. Hindi nagbabanta sa masamang paraan, kundi para bigyan kami ng senyales at pigilan kami ni Teroy na magtanong o magsalita pa. Dahil doon ay isa lang ang nasiguro ko. May pinagtatakpan siya. O mas maiging sabihin na may pinoprotektahan. Lahat ng yon ay nasagot naman nang nakapasok na kami sa magiging kwarto namin. Kaya pala ka ako, parang may kakaiba sa kanya. Ano kayang dahilan at nakalimutan niya na kayo? Ha, Caramil? Hindi ko pa rin alam, Teroy. Kung hindi ako nagkakamali sa tansya ko halos kaedad ko lang yung babaeng yun, Tay. Anong ibig sabihin nun? Ranilo, isa lang ang nasisiguro ko. Hindi ako magagawang pagtaksila ng iyong ina. Yung pagkawala niya ng alaala, yun palang kaduda-duda na. Itay, paano naman kayo nakasisiguro na nalimutan niya na kayo? Paano kung nagpapanggap lang siya para pagtakpan ng naging kasalanan niya? Ranilo, kung may nakakilala man sa inay mo, ako yon. At sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi siya ganong klase ng babae. Isa pa, siya pa din ang nanay mo kaya respetuhin mo siya. Lalo na't hindi pa natin alam ang buong kwento. Pasensya na ho kayo, Itay. Nadadala lang ho ako siguro ng emosyon ko. Nababahala ako matapos kong malaman kung gaano kadelikado ang sinuong natin para lang mahanap siya. Pagkatapos, ganito pa ang dadatnan natin. Ay, Teroy, ikaw talaga Wala nang maililihim sa iyo wala akong dapat na paglihiman sa inyo ni Ranilo. Parehas niyo akong gabay. O na. Wala na akong sinabi. Huwag na ho kayong magalit kay Teroy, Itay. Malaking tulong sa akin na sinabi niya ang kakaharapin natin sa baryong ito. Ay, hindi naman ako galit, iho. Ang sa akin lang ayoko nang mag-alala ka ng gusto. Saka, nauunawaan ko din kung saan ka nang gagaling. Ang payo ko lang, huwag mong hayaang talunin ka ng damdamin mo. Sa lugar na to, kailangan mas matalas ang isip mo para patuloy tayong mabuhay. Naiintindihan mo naman siguro ako. Yung payo niyong yan ang hindi ko makakalimutan. Kahit naman hindi sa lugar na to Bukang bibig niyo na dapat mas mataas ang isip kaysa puso. Kahit saan pa ako mapadpad. Ganun na nga. Hindi ka kasi bibiguin ang isip mo. Pero ito, kapag nadaig ka ng damdamin mo, pwede ka niyang ipahabak balang araw. Opo, tatandaan po lagi yan, Itay. O paano? Maiwan ko muna kayo mag-ama ha. Magbabantay ako sa paligid. Nabubuksan ba yung maliit na bintana? Malamang, kaya nga bintana Saka, gawa lang naman yan sa kawayan. Madali lang yan distrongkahin. Distrongkahin? Hindi ba ginagamit ng mga magnanakaw yan para sirain ng mga nakasarang pintuan o bintana? Dami mong alam, Teroy. Lumabas ka na nga. Higit sa 500 taon na ako nabubuhay. Higit pa sa nalalaman mo ang alam ko. Oo na. Dilitaan niya na naman po siya. Ay, nako. Alis na ako. Dito lang kayo ha. Delikado na sa labas. Huwag kayo mag-alala. Protektado kayo ng enerhiya ko. Malalaman lang ng mga aswang na yon na tao kayo kapag nakita kayo ng personal. Pero hindi nila kayo magagawang maamoy. Sige, maraming salamat, Teroy. Mag-iingat ka din sa labas, ha? Hindi nila ako magagawang saktan. Saka, masyado akong maliit para kainin nila. Ikaw, maliit? Kapag nasa tunay akong anyo, oo. Oo nga naman. Pero mag-iingat ka kapag nasaan yung tao, ha? Sa laki mong yan kahit 10 aswang, mabubusog Kanila, tigilan mo na nga yung pangasar mo kay Teroy. Hindi mo yan magagawang pikunin. Hindi yan tinatabla ng kahit na anong damdamin. Kaya nga challenge sa akin magkaroon siya ng emosyon ni Tay Sa dami ng ginabayan niya sa lahi natin, masasabi kong maigi na din na wala siyang emosyon na tulad ng sa ating mga tao.
Hindi siguro blessing na matatawag para sa iba, pero para kay Teroy na ilang beses nang nasaksiyan kung paano pumanaw ang bawat ginagabayan niya, isa yung malaking biyaya para patuloy niyang magawa ang misyon niya. Sa bagay nga ho, Itay. Ay, bigla akong nalungkot para kay Teroy. Oh, kita mo yan. Iniisip mo palang naapektuhan ka na, hindi ba? Hindi ko mapigilan eh. Lumabas na kayo. Nakahain na ang hapag. Ay, miss, hindi ka ba marunong kumatok? Bakit ako kakatok? Bahay namin to. Ba't? Radilo. Sige. Lalabas na din kami, Iha. Maraming salamat. Mayumi ang pangalan ko, hindi Iha. Nagbibiro ka ba, miss? Teka, yung mukha mo, hindi ka ba pakisabi kay Soledad? Susunod na kami, Mayumi. Okay. Oo nga pala. Nasaan yung lalaki na matabang maitim? Lumabas. Saan siya dumaan? Dito sa bintana. Ang ibig kong sabihin, sa pintuan nyo, baka hindi mo lang napansin. Imposible yon. Delikado na sa labas. Baka hindi na siya makauwi ng buhay. Mayumi anak. Ikaw talaga kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ang sabi ko, tawagin mo lang sila para kumain. Nawawala kasi yung isa nilang kasama, inay eh. Ay, ganun ba? Hayaan mo't hahanapin natin siya maya-maya. Ako na pong hahanap sa kanya, inay. Ay, hindi na. Huwag na kayo mag-alala. Kaya niya naman ang sarili niya. Hindi siya sasantuin ng mga aswang dito. Sa laki niyang yon, baka mapagkamalan siyang baboy na mo. Mayumi naman. Ano ba yung bibig mo? Lalabas daw ako. Hahanapin ko siya. Ay, wag na. Hindi na kailangan, miss. Ay, wag na, Iha. Maniwala ka. Uuwi yon ng buhay. Narinig mo naman sila, Mayumi. Pwede ka na kumalma, ha? Pero dito sila nakatira, Nay. Dapat ligtas ang bawat isa sa kanila. Sinabi na nga ni Caramel, tiwala siyang makakauwi ng ligtas yung kasamahan nila. Halika na. Tulungan mo na lang akong isalin yung ulam natin para makakain na tayo. Ako lang tutulong sa'yo, Soledad. Ha? Nako, hindi na. Nasaan ba yung kusina ninyo? Tingnan mo nga naman ang lalaking iyon. Para itong si Mayumi ko lang eh. Matigas ang ulo. Ranilo. Tama ba, Ranilo ang pangalan mo, iho? Ho? Opo, tama ho. Napakagandang pangalan. Kung may anak lang akong lalaki, marahil ganyan din ang ipapangalan ko sa kanya. O siya, sumunod ka na din sa hapag, ha? Oho, sige ho. Emosyonal akong tao, Kabanong. Kahit lalaki ay mababaw ang emosyon ko at hindi ko naman ikinahihiya yon. Pero sa napakaraming pagkakataon, mas madalas na natatalo ko ng emosyon ko at ang masakit, yun ang nagiging kahinaan ko. Gaya na lang ng sandaling yon. Pansamantala akong tumalikod para pigilan ang luhang namumuo sa mga mata ko. Sa iba siguro, parang wala lang na marinig ang mga huling katagang sinabi ni Inay. Pero para sa akin na matagal nang nangungulila at ang mabigyan ng pagkakataon na makaharap siya, ay hindi naman ako makilala. Aaminin kong naapektuhan talaga ako. Napakarami kong gustong sabihin sa kanya na hindi ko magawa dahil hindi niya naman ako kilala bilang anak niya. Hindi ka ba susunod? Nandiyan ka ba? Baka kasi mawala ka din bigla gaya ng kasamahan niyo eh. Saan naman ako pupunta? Hindi ko alam. Magpaalam ka para malaman ko. Wala kang pinakaiba magsalita kay Teroy. Teka, huwag mo sabihin wala ka rin pakiramdam. Pakiramdam? Oo, teka. Bakit mo inuntog yung ulo mo dyan sa poste? Nasaktan ako. Masakit. May pakiramdam ako. Ay, Diyos ko. Makakain na nga lang. Sumunod ka sa akin. Nagluto ng espesyal si nanay. Agad na nga akong sumunod sa kanya noon habang naiiling. Weirdo siyang babae pero hindi na bago sa akin ang ganon. Nang dahil halos ganon din ang kilos at pananalita ni Teroy. May nararamdaman akong kakaiba sa babae. Na noon nga ay hindi malabong nakababata akong kapatid.
Hindi ko lang ma-pinpoint kung ano yun. Siguro kapag matagal ko pa siyang makakausap o makakasama, masasabi ko na. Sapag ay inabutan ko pang nagtatawanan sina Itay at Inay. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. Kung hindi ko lang nalaman ang kalagayan ng sarili kong ina, iisipin ko na masaya silang nagmamahalang dalawa. Kita sa mga mata nila ang kakaibang kislap at genuine ang tawanan na para bang matagal na silang magkasama. Ina, bakit ganyan ka tumawa? Mayumi anak, ang ibig sabihin ng ganitong tawa labis na kasiyahan. Labis na kasiyahan? Masayang masaya ho kayo? Bakit? Eto kasing si Caramel alam na alam kung paano ako patatawanin. Nananakit na nga yung panga ko kakatawa sa biro niya Sumakit ang panga niyo pero masaya pa din kayo? Ganun talaga kapag hindi mo napipigilan ang pagtawa mo. Masakit sa panga. Halika dito. Eto, iabot mo kay Ranilo para makakuha siya ng kanin. Oh, kumuha ka dyan ng kanin mo, sabi ni Inay. Sige, salamat. Anak, hindi pa paborito natin parehas ang adobong toyo at maanghang. Tignan mo, itsura pa lang nakakatakam na ang luto ni Soledad. Siguradong tataob ang kaldero nila ngayong gabi. Matatapon ang laman ng kaldero kapag ginawa niyo yun, Caramel. Ang ibig sabihin ni Caramel, masisimot ang sinaing natin dahil sa ulam. Bakit hindi na lang niya sabihin na mauubos? Bakit kailangang itaob? Ay nako, kumain na nga lang tayo ha. Ubusin natin lahat ng nasa hapag na ito. Huwag niyo nang alalahanin yung para sa isang kasamahan ninyo. Tinabayan ko na siya para sa kanya. Pansin kong hindi mapigilan ni Itay ang pagiging maasikaso kay Inay. Wala naman din akong nakikitang pagtutol kay Inay. Sa halip ay parang nahihiya pa nga ito na natutuwa din. Napagtanto ko na baka sa likod ng kawalan niya ng alaala, nananatiling alam ng puso niya kung sino talaga ang kaharap. Dahil doon ay lihim na naman akong nalungkot. Nakagat ko ang pang-ibabang labi at pinilit na mag-focus sa masarap na pagkain sa harapan ko. Ipinaubaya ko kay Itay ang lahat. Tiwala na ako na alam niya kung ano ang ginagawa niya. Habang kumakain, ay hindi ko naman napigilang pagmasdan si Mayumi. Focus lang siya sa kinakain niya, ni hindi nag-aangat ng tingin at parang walang pakialam sa paligid niya. Hindi ko na malayang nangingiti na pala ako. Saka lang ako natauhan ng sa wakas ay nag-angat siya ng tingin para kumuha pa ng ulam. Tinitigan niya ako nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. May sasabihin ka ba, Ranilo? Ha? Wala. May problema ba, iho? Wala ho, Itay. Kasi... Hayaan mo na siya, Caramel. Normal na magandaan siya kay Mayumi. Alam mo ba, maraming manliligaw ang anak kong yan. Nga lang walang tumatagal dahil sa kasungitan niya. Ay nako, nakakamali ho kayo. Hindi ho pwede. Hindi pwede? Bakit naman? Pinagbabawalan ka pa din ba nitong tatay mo na magnobya o manligaw man lang? Nako, Hindi gaya ni Mayumi. Pihikan lang din kasi talaga itong si Ranilo ko, Soleng. Soleng? Teka, parang pamilyar sa akin ang palayaw na yan. Sino nga bang tumatawag sa akin ng ganyan? Hindi ko maalala Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Ina, ano bang ginagawa niyo? Sinabi ko na sa inyo na hindi makakatulong na pinipilit niyong mag-isip Teka, kukuha ko ng gamot ninyo. Ano bang nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba, ha? Ayos lang ako. Wala ito. Sige na, ipagpatuloy niyo yung pagkain. Mamaya-maya lang mawawala na din ito. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang ako. Huwag ka na mag-alala. Doon ko mas napatunayang nawalan nga talaga marahil ng alaala si Inay. Ganun kasi ang natural na reaksyon ng katawan kapag pinipilit makaalala ng isang taong dumadaan sa kaparehong kalagayan. Hindi nagtagal si Mayumi,
bumalik na din bitbit ang parang shot glass. May laman yung likido na ininom ni inay. Bagamat alam kong nag-aalala, wala pa din ako makitang emosyon sa mukha ni Mayumi. Pino ang mga kilos niya at walang pagmamadali, na parabang kalkulado niya ang mga dapat niyang gawin. Sandaling nangunot ang noo ko. Pinagmasdan ko siya. Bumalik siya sa harap ng hapagkainan at kumain na parang walang nangyari. Anong ibig mong sabihin? May sakit din si Mayumi? Tay, hinaan niyo lang mo yung boses niyo. Baka marinig nila tayo. Hindi ba? Doktor ka naman talaga. Wala namang masama kung nakikita mo nga talagang may problema sa kanya. Baka matulungan mo pa siya. Masyadong mabigat ang nakikita kong posibleng kondisyon niya, Itay. Ano ba kasi yon, ha? Ganun ba talaga kabigat para hindi ipaalam sa kanila? Oo eh. Kailangan ko pa siyang masuri ng gusto bago ko masabi kung tama ang hinala ko. Ay, ganun ba? Matatagalan naman tayo dito eh. Kung gusto mo, habang nag-a-adjust tayo sa lugar na to, gamitin mo din yung pagkakataong yun para kilalanin pa si Mayumi. Tay, kung hindi niyo ho mamasamain, hanggang kailan ho ba niyo planong manatili dito? Ay, ako, hindi ko pa alam, anak. Hanggang sa maibalik ko siguro yung alaala ng inay mo at maisama siya pauwi natin. Paano ho kung hindi na bumalik pa ang alaala niya, Itay? Siguro mag-a-adjust na lang ako. Magpapakilala ulit ako sa kanya. Bubuo kami ng mga bagong alaala. Pero anak, hindi ko gustong ikulong ka sa ganitong sitwasyon. May sarili kang buhay. Kung inaalala mo ko, ipinapangako ko sa iyo na magiging ligtas ako sa lugar na ito. Pinapalis niyo na ho ba ako, Itay? Hindi naman siya ganon. Ikaw talagang bata ka, oh. Ang sa akin lang ayokong isipin mo na obligasyon mong samahan ako rito. Pwede mong harapin ang sarili mong buhay kahit kailan mo gustuhin. Ay, alam ko naman po yun. Desisyon kong samahan kayo at hindi po ako aalis. Huwag kayong mag-alala, Itay. Kapag hindi ko na kaya, magpapaalam naman ako. Kinabig ako ni Itay Kabanong. Inakbayan at may kalakasang tinapik ang balikat ko. Hindi niya man sabihin ay nababasa ko sa mga mata niya ang pasasalamat. Sa likod ng isip ko, wala kong ibang gagawin kung hindi ang samahan siya at suportahan. Pakiramdam ko yun naman ang tamang panahon para makabawi ako sa lahat ng sakripisyo niya noon para sa akin. Kinagabihan ay hindi ako kagad nakatulog. Marahil ay namamahay. Maalinsangan din dahil pinagpapawisan ako. Nakasara kasi ang mga bintana kaya halos walang pumapasok na hangin. Nang tingnan ko si Itay ay tulog na tulog siya. Nakanganga pa nga at parang hindi apektado sa temperatura doon. Luminga ako sa paligid. Wala pa din si Teroy. Sinubukan kong pumito. Isa yun sa paraan ng tawagan namin ni Teroy. Narinig ko naman ang sagot niya sa hindi kalayuan. Mukhang nasa malapit lang siya kaya nakampante na din ako. Ay, hindi pa talaga pwedeng buksan ng bintana na to. Kahit konti lang para may makapasok na hangin. Pero paano kung may mga aswang na bigla na lang sumilip o pumasok dito? Hindi pa naman ako nakakakita ng mga tulad nila pero hindi ko pwedeng baliwalain ang nararamdaman ko simula nang pumasok kami sa baryo na to. Malakas at mabigat talaga ang enerhiya dito. Sige na nga, huwag na lang buksan. Wala namang mawawala kung susunod ako. Tsaka mukhang hindi naman apektado si Itay. Sa sala na lang siguro muna ako. Nagpasya na lang akong lumabas ng kwarto. Kailangan ko ding uminom ng tubig. Pakiramdam ko kasi ay nasasakal na ako sa init ng gabing yon. May pitsil at baso naman sa lamesa. Magsasali na sana ako nang may marinig akong mahinang ingay na nanggagaling sa kusina. Matapos lagukin ang laman ng baso, ay maraan akong naglakad papunta sa pinanggalingan ng ingay. Bulto ng babae ang nadatnang ko doon. Tila may ginagawa ito sa lababo. Nang matitigan ko, ay napagtanto kong si Mayumi yun. Lalapitan ko sana siya para tanungin nang bigla lang siyang humarap sa akin. Napatras ako kabanong at muntik pang matumba nang makita ang kabuuan niya.
Noon ko lang siya nakitang nakangiti ng ganoon kalapad. Ang siste, hindi yun normal na ngiti, Kabanong. Nakakakilabot yun at hindi ako maaaring magkamali. Ganon kung ngumiti ang mga mamamatay tao. Idagdag pa na duguan ang damit niya at mukha habang hawak ang nooy duguan ding matalas at malaking kutsilyo. Mayumi, anong ginagawa mo dito? Bakit may hawak ka na kutsilyo? Gising ka pa, Ranilo? Ha? Hindi, ang ibig kong sabihin, oo. Nagising lang ako dahil mainit eh. Teka, saan ka pupunta? Bakit lumalapit ka sa akin? Tinatanong mo kung anong ginagawa ko, hindi ba? Ha? Pero maawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin ha. Mayumi, pakiusap. Lumayo ka sa akin. Ano bang sinasabi mo? Huwag. Wala pa akong first kiss. Gusto ko pang mabuhay na matagal. Virgin pa ako eh. Itay! Shh! Bakit ka ba sumisigaw? Natutulog na si Ina. Mahirapan yung makakuha ulit ng antok kapag nagising siya. Sinabi ko lang tumigil ka eh. Ano ba? Mayumi, anak. May naririnig akong ingay. Ano ba yon? Oh, anong ginagawa niyo dyan? Inay! Papatayin niya ako! Inay baka mo? Tinawag mo kong inay, iho? Ho? Ang ibig kong sabihin, Aling Solidad. Natakot ka ba nitong si Mayumi, ha? Ay, nako, pasensya ka na. Hindi yata kita nabalaan kanina. Tuwing ganitong araw at oras kasi siya nakakatay ng kambing na pang-stock namin sa pangbenta namin sa bayan. Kambing? Kambing ho ang kinakatay niya, Aling Solidad? Oo, ganun nga. Mahusay kasi siya sa gawain yan, iho. Bakit ka nga pala gising pa? Nauhaw lang po ako. Pasensya na ho kung naging maingay ako. Akala ko kasi mukhang takot na takot ka nga eh. Ayan, namumutla ka pa. Halika nga rito. Sigurado kong mapapakalma ka ng yakap. Ho? Tuluyan akong nilapitan ni Inay at niyakap. Maraan niya pang tinapik-tapik at hinaplos ang likuran ko na parabang isa kong musmos na bata at inaamo. Halos yumukyuk na ako noon sa balikat niya. Hindi ko man nagawang iganti ng yakap ang mga braso ko dahil sa gulat. Aaminin ko na kakaibang comfort ang naramdaman ko ng sandaling yon. Ilang beses pa akong napalunok. Para akong nablangko at natuod sa kinatatayuan ko, Kabanong. Namalayan ko na lang na tumutulo na pala ang mga luha ko. Anong nakakayap sa yakap ni Ina, Ranilo? Napabalik ako sa realidad nang bigla na lang sumulpot ang mukha ni Mayumi sa likuran ni Inay. Hindi siya mukhang nang-iinis. Bagkus ay talagang curious siya sa naging tanong niya sa akin. Malakas akong tumikhim. Sakto naman at binitiwan na din ako ni Inay. Inayos ko ang sarili at palihim na pinahid ang mga luha. Ha? Sino umiiyak? Hindi ako umiiyak, ha? May luha kanina mga pisngi mo eh. Ha? Hindi. Hindi luha yun. Baka sipon yung nakita mo. Sipon ang iniluluha mo? Kayo talagang dalawa, oo. Ang mabuti pa eh, magpahinga na tayo. Malalim na ang gabi. Sige na, Danilo, iho. Okay ka na ba? Opo. Salamat po, Aling Solidad, ha? Tinawag mo kong inay kanina, hindi ba? Magaan sa pakiramdam ko yon. Bakit hindi na lang kaya inay rin ang itawag mo sa akin? Ho? Simula ngayon ha, inay na din ang itatawag mo sa akin. Aba eh, bagay naman kayo nitong si Mayumi ko eh. Magpahinga na ho kayo, ina. Hindi kayo pwedeng mapuyat. Oo, ana. Alam mo namang hirap akong makahanap ng antok, hindi ba? Yung mga laman loob nga pala at dugo ha, naitabi mo ba? Oo, isasalin ko na lang sa lalagyan ng mga yon. Nakaharang kasi kanina pa si Ranilo sa cabinet eh, kaya hindi ko makuha yung mga baunan. Ay siya, tapusin mo na yan at magpahinga ka na rin ha. Nang tingnan ko kung saan niya kinuha ang mga baunan, doon yun sa kinatatayuan ko kanina. Nahiya akong nagyuko ng ulo. Ang akala ko pa naman ay
Aatakihin niya ako kaya siya lumalapit. Nakagat ko ang pang-ibabang labi. May nalasan ako doon. Lasang kalawang. Saka ko lang naalala na yung madugo nga palang kamay ni Mayumi ang ipinangtakip niya kanina sa bibig ko. Halos masuka-suka ako noon pero hindi ko na lang ipinahalata sa kanila. Nang pabalik na ako sa kwarto namin ni Itay ay binasa ko ang ibabang bahagi ng suot kong damit saka yun ipinunas sa buo kong mukha. Kinabukasan, Oh, sino ba yung kumakatok at kulang na lang sirain yung pinto? Ranilo anak, buksan mo nga. Nagsasalin ako ng tubig na mainit Ako na Ramil, dito lang kayo ha. Soledad, ilang beses ba akong kakatok bago ka magbukas ng pintuan, ha? Ay, Kapitan, ano magandang balita at napatpat ka sa pamamahay ko? Magandang balita. Ha? Ano itong naririnig ko na nagpatuloy ka daw ng dayo rito? Dayo, kanino mo naman narinig ang balitang yan? Madalas ka kasing maniwala sa mga sabi-sabi. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Soledad. Hindi ba isa sa mahigpit kong bili na kapag may dayo, dediretso sa barangay, sa opisina ko? Tanga ka ba at hindi mo naiintindihan yon, ha? Leng, may problema ba? Karamil, wala ito. Doon na lang kayo sa loob at ako nang bahala rito. Huh, ikaw pala yon. Balita ko may kasama ka pang dalawa. Nasaan sila? Pasensya na pero sino ka nga? Hindi mo ko kilala. Sa lahat ng naririto sa barong ito, ikaw lang ang hindi nakakakilala sa akin, Hunghang. Pasensya ka na ha. Gaya nga ng nasabi mo kanina bago lang kami rito. Tama. Kapatid ko siya na galing pa sa malayong probinsya. Kasama niya ang dalawa kong pamangkin. Naninibago lang sila dito pero hindi sila dayuhan. Dito na kami pinanganak at lumaki. Sila ang isinama ni Itay sa probinsya niya kaya ngayon lang kami nagkita-kita. Kahit na, dapat dinala mo pa din sila sa barangay. Wala ka na ba talagang respeto sa akin, ha, Soledad? Baka nakakalimutan mo. Utang mo ang buhay niyo sa akin ng anak-anakan mo. Hindi ka lang kasi makapaghintay, Kapitan Gabing-gabi na sila dumating kahapon. Ngayong umaga ko na sana sila dadalhin doon para ipakilala sa iyo. Ang kaso mas mabilis pa yung mga mata at alaga mo sa utak mo kaya ayan. Ikaw patuloy ang sumadya sa akin dito. Mag-aalmusal pa lang sana kami. Gusto mo bang sumabay na kumain sa amin? Pweh, hindi bali na lang. Siguraduhin mo lang na dadalhin mo sila sa barangay mamaya, ha? Doon ko sila kikilatisin. saka palang umalis ang may edad na lalaki, Kabanong. Matalim ito kung tumingin. Ni hindi ko siya natagalan dahil sumakit ng husto ang ulo ko simula nang dumating siya. Nararamdaman ko na lang na nagkalat na pala ang langis sa dibdib ko. Galing yun sa maliit na botelyang palawit na pangontrang kwintas na suot ko. Marasa kong napasulyap ulit sa papalayong grupo ni Kapitan. Siya yun. Siya ang dahilan ng pagbula ng langis sa kwintas ko at dahilan ng matinding pagsakit ng ulo ko. Naikuyong ko ang kamao ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa siyang malakas na enerhiyang kumokontrol sa baryo na yon. Soleng, kung hindi mo mamasamain, narinig ko kasi kanina na tinawag ni Kapitan na anak-anakan mo si Mayumi. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo ba tunay na anak si Mayumi? Sandaling katahimikan ang namagitan sa amin ng umagang yun, Kabanong. Hindi kumibo si Inay. Tila tinatansya kung sasagutin ba si Itay o hindi. Bigla kong kinabahan. Hindi kasi dapat itinanong ni Itay ang bagay na yon. Pero hindi ko naman siya masisisi. Kung para kay Inay, wala siyang obligasyon na magpaliwanag sa amin, para sa amin na nakakaalam ng totoo, kailangan naming malaman ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang nawala matapos niya akong ipinanganak. Bukod doon, kahit ako ay curious din kung kapatid ko nga ba talaga si Mayumi. Hindi mo namang kailangang sagutin kung hindi ka komportable, ha? Nagtataka lang ako Natanong mo na lang din naman. Mabuti pang ang malaman nyo na din. Huwag kayo mag-alala. Maski si Mayumi, alam ang buong katotohanan sa pagkatao niya. Tama ang narinig nyo kanina. Anak-anakan ko lamang si Mayumi. Siya ang nagbigay ng dahilan sa akin para magpatuloy akong mamuhay nung mga panahong hindi ko kilala maski ang sarili ko.
Kahit ganyan siya, kumpiyansa kong napalaki ko siya na alam ang tama at mali. Mabuting tao si Mayumi. Nasabi ko na nga ba eh. Hindi mo magagawa. Itay, huwag ka mag-alala. Simula ngayong nandito na ako, tutulungan kita. Ha? Sabihin mo lang ang kailangan mo at gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Ano bang sinasabi mo, Karamil? Ang mabuti pa practicein mo ang sinabi ko kanina. Magkapatid tayo na nagkahiwalay. Oo na, alam ko na yan. Siya nga pala, bago tayo pumunta sa barangay, may kailangan muna akong gawin, ha? Ano naman yan? Teka, bakit ka kumuha ng kutsilyo, Soleng? Bakit mo ihiwain ang kamay mo? Teka, wag! Inay! Itaas mo ang damit ko, Karamil. Ikaw din mamaya, Ranilo. Ho? Bakit ho? Kakailanganin nyo ang amoy ng dugo ko. Hayaan nyong ibahit ko itong dugo ko kahit na sa bandang tiyan nyo lang. 10:30 nang marating namin ang barangay. Sa opisina ni Kapitan Dominador kami dumiretso. Sa loob ay nakapagtatakang may mga alipores pa din siyang nagbabantay sa kanya. Lihim akong napailing, Kabanong. Tila yata kahit sa sarili niyang opisina ay may banta sa kanya kaya ganun na lang karami ang bodyguards niya. Nasa amin agad ang mga mata nilang mapanuri pagpasok pa lang namin. Hindi man nila kami tinitingnan mula ulo hanggang paa, pero ramdam kong tumatago sa kaluluwa ko yung mga titig nila. Makakalabas ka na, Soledad. Hindi. Dito lang ako hanggang sa matapos ka sa pag-iimbestiga sa kanila. Sinusuway mo ba ang utos ko? Sinabi ko na sa iyo na kamag-anak ko sila. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Bueno, kung ayaw mong lumabas, sige, manood ka. Ikaw, binata, lumapit ka. Ako na lang siguro muna ang unahin niyo, Kap. Manahimik! Kung gusto niyong matapos tayo na mabilis, sumunod kayong dalawa. Bakit? Duwag ba itong anak mo, ha? Kalalaking tao ang bilis manginig ng tuhod. Tay, okay lang ho ako. Alam kong nag-aalala lang kasi si Itay para sa akin. Kaya para pakalmahin ay tinanguan ko siya at bahagyang nginitian. Buo ang loob ko nang lumapit ako sa lamesa ni Kapitan Dominador. Sinabi naman ni Inay na aamuin lang nila kami ni Itay. Ganun pa man, hindi pa rin ako ganun katiwala. Nang makalapit, ay hiningi niya ang kamay ko. Ang akala ko'y aamuin niya lang yon, pero bigla niya na lang inilabas ang isang maliit at matalas na kutsilyo. Saka walang pag-aalinlangan niyang hiniwa ang palad ko. Hindi na ako nakapag-react sa sobrang gulat. Napatiimbagang na lang ako habang pinapanood ang pagtulo na masaganang dugo mula doon. Huli ko na din naramdaman ang matinding kirot. Panabayan na napasigaw si Itay at Inay nang makita ang ginawa ni Kapitan. Tangka pa sana silang lalapit sa akin nang bigla na lang humarang ang mga alipores ni Kapitan. Nakandang sumalakay sa isang utos lang ng amo nila. Kapitan, hindi mo kailangang gawin yan. Ang sabi mo... Oh, ano bang akala mo sa akin, Soledad? Tanga? Amoy na amoy ko ang dugo mo pagpasok niyo pa lang. Akala ko ba matalino ka? Sa palagay mo, pareho lang ang dugo mo sa dugo ng mga taong to? Ha! Alam kong sinusubukan mo kong isahan. Pero hangal ka para isiping mauutakan mo ang tulad ko. Kapitan! Soleil, hayaan mo siya sa gusto niyang gawin. Siya din naman ang mapapaya sa ginagawa niya. Ha? Anong... Magtiwala ka sa akin. Itong amoy ng dugo na namiss ko. Pero nakakagulat. Talagang ang taglay mo ang dugo ni Soledad. Nakakatakam. Ha? Huwag mong dilaan ang kamay ko, uy. Nagawa mo ng gusto mo, ha? Mabilis ka, bata. Gusto ko yan. Ngayon, ikaw naman lalaki. Halika. Siguro naman hindi ka duwag na tulad ng anak mo. Isa lang ang kinatatakutan ko, Kapitan. At hindi ikaw yon. Talaga. Mas malakas at mas makapangyarihan ba yan kaysa sa akin? Wala nang mas makapangyarihan pa sa Diyos. Diyos? Walang ya. Ang husay mo palang magbiro, ano? Alam mo ba, sa lugar na ito, ako ang batas. Ako ang Diyos. O siya,
Lumapit ka na at magsimula ng magdasal sa kinatatakutan mong Diyos. Kapitan, hindi mo kailangan itong gawin. Paalisin ko sila kung yan ang gusto mo. Uli na ang lahat, Soledad. Bakit? Sino bang lalaking to? At mukhang takot na takot ka, ha? Hindi nagsisinungaling si Soledad, Kapitan. Gaya ng sabi niya, magkamag-anak kami. Magtiwala lang ho tayo kay Itay, Inay. Gustuhin ko man. Hindi ko magawang kumalma, Ranilo. Patingin nga ng sugat mo. Nako, ang lalim. Akin ang kamay mo, tatalian ko. Nanginginig ho ang kamay ko. Ako na lang ho. Pasensya ka na. Masyado kasing... siguro, lalabas na lang muna ako. Ako na hong gagawa niyan, Inay. Mayumi! Sa labas na lang kayo maghintay. O siya, sige. Huwag mo sana silang pababayaan, ha? Mayumi, Iha! What a pleasant surprise! Sa tagal kong nagpapatawag sa iyo ngayon ka lang nagpunta dito ng walang abiso. Sina yung inaalala ko. Wala akong tiwala sa'yo. Bilib talaga ako sa tabil ng dila mo. Halika, lumapit ka. Alam kong gustong-gusto mong panoorin ang gagawin ko. Tapusin mo na yan ng mabilis, Kapitan. May importante pa kaming ipapagawa sa mga bisita ni Inay. Sigurado ka? Sayang naman ang pagkakataong tulad nito. Nakagat ko na lang ang pang-ibabang labi nang tulad ko ay bigla na lang din hiwain ni Kapitan ang palad ni Itay. Ayoko man ay napilitan akong iiwas ang tingin ko sa kanya. Kahit masakit ang sugat ko, parang mas nasasaktan ako habang tinititigan si Itay. Walang ekspresyon ng mukha niya. Sa halip ay nakatitig lang siya ng matalim kay Kapitan. Kabaliktaran ng reaksyon ko, si Mayumi ay prenteng nakatayo sa gilid ko. Titig na titig sa nangyayari. Nangunot ang noo ko nang mapansin ang panlalaki ng mga itim sa mata niya. Hindi ko alam kung may insulto ba ako o ano dahil batid kong ikinatutuwa niya ang nangyayari kay Itay. Saka muling sumagi sa isip ko ang maaaring kondisyon niya. Muling pinatunayan ng senaryong yon ang hinala ko. Hindi ko tuloy mapigilang isipin, anong klaseng impyerno ba ang lugar na yon? Bukod sa pugad ng mga aswang, tila pinamamahayan pa ng isang psychopath. Imposible ito. Hindi maaari. Pwede na ba kami umuwi, Kapitan? Paano ka nagkaroon ng dugo na Soledad, ha? Hindi ba't sinabi na namin sa'yo? Magkapatid kami. Hindi ako naniniwala. Malalaman ko din ang totoo. At kapag nangyari yon, ako mismo ang kakatay sa'yo. Patunayan mo muna, Kapitan. Mali naman yung puro katamang hinala. Ngayong malinaw na ang lahat. Siguro naman hindi mo na kami guguluhin. Nalilimutan mo na ba? Ako ang batas sa lugar na ito. Ano man ang gustuhin ko, gagawin ko at walang sino man ang makakapigil sa akin. Mag-ingat kayo mag-ama, ha? Dahil hindi ko basta pinaniniwala ng mga tulad niyong dayo. Gusto lang naman namin makasama si Soledad. Yun lang ang gusto namin. Wala kaming planong manggulo o makialam sa marumi mong pamamalakad, Kapitan. Umuwi na tayo. Mauna na kami, Kap. Baka maikonsidera mo na yung matagal ko ng offer sa'yo, Mayumi. Puntahan mo lang ako kung kailan mo gustuhin. Pero walang emosyong tumalikod si Mayumi at nagpatiuna ng lumabas sa amin. Sinabayan ko si Itay. Tumutulo pa din noon ng dugo sa sugat niya. Tila hindi niya naman yun iniinda. Nakakuyom lang ang kamay niya. Bago lumabas ng pintuan, ay muli ko pang sinulyapan si Kapitan. Nakita ko pa siyang dinidilaan ng dugo sa kamay niya habang nakangising nakatingin sa amin. Aaminin ko, Kabanong, nakakakilabot ang mga nangyayari sa amin. Sa buong buhay ko, hindi sumagi sa isip ko na mamumuhay ako at makikisama sa mga taong tulad nila. Isa akong doktoro sa pag-iisip. Karamihan sa tulad ko ay hindi naniniwala sa mga nilalang na tulad ng aswang o tao na kumakain ng karne ng kapwa-tao. Pero sa kanila, isa lamang yung kondisyon sa pag-iisip na pwedeng magamot o mapigilan. Pero dahil may gabay kami na tulad ni Teroy, na bagamat hindi naman kumakain ng karne ng tao, batid kong hindi rin siya galing sa mundong ito, na totoo ang tulad nila.
Paano nangyari na may dugo kong nananalaytay dyan sa ugat mo, ha, Karamil? Mahalaga pa ba yun? Ang importante ngayon ligtas na kami ni Ranilo. Tama ka, pero hindi ako mapakali. Totoo ba na nakapatid kita? Bakit ka bumubulong, Soleg? Nag-aalala ka ba na baka may makarinig sa atin? Oo, alam kong hindi tayo lulubayan ni Kapitan. Paniguradong may itinanim na siyang mata at tenga niya sa paligid ng bahay. Huwag ka mag-alala. Nagpalagay na ako kay Teroy ng proteksyon natin laban sa kanila. Maririnig nila tayo pero hindi nila yon maiintindihan. Talaga? Nagagawa mo ang kontrahin ng pandinig ng mga malalakas na utusan ni Dominador? Balang araw, ipagtatapat ko din sa iyong lahat, Soleg. Sa ngayon, ang gusto ko lang maging maayos at masaya tayong magkakasama. Okay lang ba din yun sa iyo? Alam mo, hindi ko rin maintindihan kung bakit ang payapa ng puso ko kung kasama ko kayo. Sabihin mo nga sa akin, matagal na ba tayo magkakilala, ha? Kilala mo ba ako? Kamag-anak ba talaga kita? Soleg, huwag mo na munang isipin yon, ha? Pakiusap. Alam ko, nararamdaman ko. Inay, sasakit na naman ang ulo nyo. Itigil nyo na yan. Ang mabuti pa magpahinga na muna kayo. Ako nang mag-aasikaso sa kusina at maghahanda ng pagkain para sa hapunan. Tutulungan na kita, Mayumi. Hindi ba may sugat ka? Oo, pero malayo naman ito sa bituka. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Marami. Halika, sumunod ka. Sige. Oh, eto. Kunin mo to. Anong gagawin ko dito sa 2 timba? Mag-igip ka ng tubig sa sapa. Punuin mo itong drum para may magamit tayo sa paghuhugas at pagluluto. Ha? Halika, sasamahan muna kita sa sapa para alam mo. At para alam din ng mga taga rito na bisita ka namin kaya hindi ka nila pwedeng basta nalang pakialaman. Kakainin ba nila ako kung hindi nila malalaman? Pwedeng kainin ka nila ng buhay. Pwede ding paglaruan ka muna. Paglaruan? Oo, unti-unti ka nilang babalatan ng buhay. Gustong-gusto nilang iniihaw ang balat at pagkatapos ay ihawi naman ng buo ang biktima nila. Teka, parang natural lang sa'yo yung mga sinasabi mo. Bakit? Hindi ba normal yon? Mabagal lang na klase ng pagpatay at maingat. Pero nakakapatay pa din. Talaga bang ganyan ka, Mayumi? Gusto mo bang pumatay? Oo, pero mali yun sabi ni Inay, kaya hindi ko ginagawa. Pero gusto mong gawin, tama? Kung ako lang ang masusunod, masayang gawin yon. Tama ako sa kondisyon mo, Mayumi. Kung hindi ako nagkakamali, wala ka nang ding emosyon. Nandito na tayo. Dito ka sasalok ng tubig. Gagamitin mo tong malinis na tela. Antayin mong mapuno parehas bago mo iuwi. Okay, sige. Naintindihan ko. Pero, Mayumi, pasensya na sa magiging tanong ko, ha. Ano ba to? Bakit ba ako humihingi ng pasensya sa'yo? Wala ka nga palang emosyon. Nang tingnan ko siya, ay napansin kong nakatitig lang siya sa akin. Parang nagtataka kung bakit bigla ko nalang kinakausap ang sarili ko. Hindi ko na din naituloy ang gusto kong sabihin dahil bukod sa parang napahiya ko, napuno na din ang unang balde. Sino ang lalaking yan, Mayumi? Huwag mong sabing bagong maliligaw mo. Pamangkin siya ni Inay Brando. Kamag-anak mo? Pwede ba? Kung magsisinungaling ka, galingan mo. Bigla na lang silang sumulpot sa baryo natin tapos ipakikilala mong kamag-anak. Totoo ang sinabi ni Mayumi, pre. Ako nga pala si Ranilo. Magpinsan kami. Hindi tayo magkumpare. Siguraduhin mo lang na hindi mo dinidiskartehan si Mayumi, ha? Wala akong pakialam kahit kamag-anak ka pa ni Aling Soledad. Uubusin ko talaga ang dugo mo at wala akong ititira sa'yo. Teka muna. Dugo ba yon? Tama. Dugo nga yun ng tao. Ikaw, sa'yo nang gagaling sa kamay mo. Brando, Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng dugo ng tao. Patikim naman kahit kaunti lang, oh. Anong ginagawa mo? Bakit tumulos bigla yung mga ngipin mo? Hindi. Isa ka ding aswang. Lumayo ka sa akin.
Umuwi ka na sa inyo, Brando. Hindi mo pwedeng pakialaman si Ranilo. Kunti lang naman, Mayumi. Huwag kang magdamot. Alam mo kung gaano kami kagutom sa dugo ng tulad niya. Hindi ako nagdadamot. Hindi lang talaga pwede ang taong to. Kaya umalis ka na. Eh paano kung ayaw ko, ha? Umalis ka sa harapan ng duwag na yan. Oy lalaki, titikim lang naman ako eh. Pagbigyan mo na ako nang matapos na tayo, ha? Hindi ko inaasahan na yung dampot ni Mayumi ng malaking bato sa gilid ng kinatatayuan niya ang walang alinlangan niyang ihahampas sa ulo ng makulit na si Brando. Bumagsak ang lalaki sa lapag na duguan ng ulo at halos tumirik pa ang mga mata. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, Kabanong, dahil sa mga nasaksihan. Halos wala akong marinig kung hindi yung malalakas na tibok ng puso ko. Samantalang maras lang na bumuntong hininga si Mayumi saka pinagpag ang kamay na parang walang nangyari. Bumagsak siya kaagad. Kahit kailan talaga mahina ang lalaking yan. Sayang naman, hindi pa ako nag-i-enjoy eh. Tara na, Ranilo. Ha? Napatay mo yata siya, Mayumi. Hindi namamatay yan. Halika na, bago pa siya ulit magkamalay. Ha? O sige. Pero babalik ako dito mamaya para magigib, tama? Paano kung... Huwag na muna. Bukas na lang. Kayong bang buhatin yung 2 balde? Ha? Oo. Kaya ko na to. Yung dugo sa kamay at damit mo. Meron ka din sa mukha. Hindi ka ba maghihilamos muna bago umuwi? Makikita yan ni na inay at titay eh. Tiningnan niya lang ang sarili. Maya-maya pa'y nagtungo na nga siya sa malalim na bahagi ng sapa at naglublob doon. Sandali akong natulala, Kabanong. Manipis lang ang suot niyang damit kaya malinaw kong napansin na wala siyang panloob. Halos bumakat na sa basa niyang t-shirt ang matatayog niyang dibdib at balingkinitang katawan. Nang tingnan niya ako at mapansin niyang sa dibdib niya ako nakatingin, ay agad naningkit ang mga mata niya. Para naman akong bata na nahuling gumagawa ng hindi maganda. Agad akong nag-iwas ng tingin at wala sa sariling binitbit ang 2 balde. Hindi ko na siya hinintay at nagpatiuna na din ako sa pag-uwi. Nanginginig ang mga tuhod ko habang naglalakad. Hindi mawala-wala ang kaba ko kahit anong pilit ko na pakalmahin ang sarili. Idagdag pa ang nararamdaman kong pag-iinit ng magkabila kong pisngi. Ni hindi ko na ininda noon ang kirot sa palad ko habang bitbit ang may kabigatang mga balde. Sa unang pagkakataon ay nalito ko sa sarili kong emosyon. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa nasaksihan kong pagpapalit ng anyo ni Brando o ang ginawang pagpukpok ni Mayumi ng bato sa kanya. Pwede ding dahil sa itsura kanina ni Mayumi habang naliligo. Parang larawan kasi yun na hindi na naalis sa isipan ko. O anak, ayos ka lang ba? Napansin ko kanina ka pa walang imik ah. May nangyari ba kanina habang nag-iigib kayo ni Mayumi? Ho? Nako, wala ho, Itay. Bakit? May sinabi ho ba sa inyo si Mayumi? Alam mo anak, hindi ka mahusay maglihim o magsinungaling. May dapat ba akong malaman? Tay, kanina kasi may pinukpok ng bato sa ulo si Mayumi. Pinagtanggol niya lang naman ho ako dun sa lalaking aswang na gustong manakit sa akin. Pero wala ho siyang pakundangan kung manakit eh. Kinatutuwa niya ho yung gawin. Nabanggitin niya ni Soledad sa akin anak. Bata pa daw si Mayumi, ganyan na talaga siya. Masaya siyang nakakapatay ng kung ano-anong hayop. Kinakatay niya at pinaglalaruan. Isa ho siyang psychopath. Delikado hong tulad niya. Delikado kung hindi nagabayan ng tama. Pinalaki siya ng maayos ni Soledad anak. Hindi tayo dapat matakot sa kanya. Lalo ka na. Hindi ba ginagamot mo ang tulad niya? Oo, Itay. Nagagawa namin silang bigyan ng gamot para limitahan sa kagustuhan nilang maging marahas. Pero magagawa ko lang ho yun sa taong willing humingi ng tulong sa akin. Pasasan ba't mahuhuli mo din ang loob ni Mayumi? Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. May dahilan kung bakit tayo napunta sa lugar na ito. Tumango ako at alanganing ngumiti kay Itay. Alam kong delikado ang tulad ni Mayumi. Hindi siya aware sa damdamin ng kaharap niya. Ni wala siyang pakialam sa kapwa
at anumang oras na gustuhin niyang manakit o pumatay ay magagawa niya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako natatakot sa kanya. Ang totoo ay mas natatakot pa ako dahil hindi niya naman pala napatay yung halimaw na yon. Malaki ang posibilidad na balikan kami noon at gantihan. Oo nga't may gabay naman ako. Alam kong nakabantay lang sa amin si Teroy palagi pero hindi ako sigurado kung sa susunod na makaharap ko si Brando ay kayanin ko pa. Lalo na kung nag-iisa lang ako. Nakakayamang aminin pero totoong duwag pa ako ng mga panahong yun, Kabanong. Hindi ko pa kasi masyadong niyayakap ang tapang ng isang tagapagmana ni Itay ng karunungan niya bilang albularyo. Kontento at masaya na ako noon sa sarili kong kakayahan. Kumpirmado ba yung mga nakalap mong impormasyon, Teroy? Oo, Karamil. Pinatunayan yun ng mga matatanda sa baryo na to. Halos kasabayan na sila ng mga magulang ni Soledad. Gayon din ang mga nauna pang kamag-anakan nila. Bukod dun may mga proteksyon sila kaya hindi sila nagagawang hawaan ni Kapitan ng pagkaaswang. Si Kapitan. Bigla na lang bumaba sa pwesto niya noon bilang kapitan si Soledad. Ipinalit niya si Dominador. Marami ang nagalit sa kanya dahil sa ginawa niyang yun. Pero bakit? Ikaw nang bahalang umalam ng tungkol dyan, Karamil. Hanggang dyan lang ang nalaman ko. Ayaw na din nilang magsalita ng higit pa dun . O siya, sige. Ako nakakausap sa kanila. Hindi ba mas mapapadali kung direkta mo nang itanong yan kay Soledad? Tama o si Teroy, Itay. Mas mabuti kung kay inay niyo na ho itanong ang tungkol sa bagay na yan. O sige. Hahanap ako ng tiyempo, Teroy. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman kay Kapitan, ha? Iba ang kutob ko sa kanya . Sigurado ako na gagawa ng paraan niyo para masaktan kami o mapaalis sa baryong ito. Huwag kang mag-alala, Karamil. Ako ang bahala. Siya nga pala, Teroy. Nakakakain ka naman ba ng maayos? Hindi. Halos walang hayop sa mga kagubatan . Ayoko naman pakialam yung mga alagang hayop ng ilan sa baryo na ito. Kung ganun anong kinakain mo? Halos wala pa. Bakit hindi ka nagsasabi-sabi? Kaya pala parang nangayayat ka. Natis mong walang kain, Teroy. Naghahanap din naman ako. Huwag niyo kong alalahanin. Makakatsyempo din ako na makakain ko. Huwag ka munang umalis. Nadalang kita na makakain mo. Hindi ko na siya hinintay na magsalita, Kabanong. Lumabas na ako ng kwarto at naghanap ng sariwang karne sa kusina. Madaling araw pa lang noon. Ganong oras kasi kung bumalik si Teroy para sigurado siyang tulog na din si Mayumi at si Inay. Madalas ay ina-update niya kami sa lagay ng baryo at kung may mga banta ba sa paligid. Hindi ko naman inaasahang dadatnan ko si Inay sa kusina. Nung una, ang akala ko ay umiinom lang siya ng tubig. Lumapit ako para makahingi na din ng kakailanganin ko. Pero hindi ko inaasahan ang susunod niyang ginawa. Gamit ang mabalahibo niyang kamay na may matutulis na kuko. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Napulunok ako ng ilang beses. Inakala ko pa na halimaw yun na nagpanggap lang bilang si Inay. Pero pag-angat ko ng tingin sa kanya, napagtanto ko na si Inay pa din talaga yon. Halos hindi lang siya makilala dahil sa naging itsura niya ng gabing yon. Parehas itim ang mga mata niya at tulad ng ngipin ni Brando, naging ganun din ang sa kanya. Inay, aswang din ho kayo na umiinom ng sariwang dugo? Bumalik ka na sa kwarto mo, Ranilo. Bilisan mo! Inay? Umalis ka, sabi! Alis na! Inay, anong... Ranilo? Mayumi, si Inay. Bakit gising ka pa? Bumalik ka na sa kwarto mo habang kontrolado pa ni Ina ang katawan niya. Anong ibig mong sabihin? Mangingibabaw ang aswang sa kanya. Hindi niya makokontrol ang sarili niya, lalo na kapag nagsisimula na naman si Kapitan na kontrolin siya. Pwede ka niya masaktan o kaya ay mapatay. Hindi. Patahimikin mo na ako, Kapitan. Hindi kita susundin. Akin ang katawan na to. Tigilan mo na ako. Ayoko na ng ganito. Ayoko na. Anong nangyayari? Sinasabunutan niya sarili niya, Mayumi. Baka nagsisimula na naman si Kapitan na utusan sila. Inay, wag po. Nalalagas ang buhok niyo.
Sinabi nang huwag mo siyang lapitan. Halika na, pumasok ka na sa kwarto niyo. Kulang na lang ay bitbitin niya ako nung pabalik sa kwarto namin ni Itay. Bago pumasok ay nakita ko pang nakalood na sa sahig si Inay at halos iuntog ang ulo niya doon. Nasasaktan akong mapanood na nagkakaganon siya. Pagpasok ay nakakunot na noon ni Itay ang sumalubong sa amin. Hindi pa man ako nagsasalita ay parang may ideya na siya kung ano ang nangyari. Tumayo siya at dali-daling lumabas. Sinubukan naman namin siyang pigilan na lumapit kay Inay dahil delikado pero hindi siya nagpatinag. Walang pag-aalinlangan niya yung niyakap at sinubukang pakalmahin. Pero ganun na lang ang pagpupumiglas ni Inay. Hanggang sa mangyari na nga ang kinatatakutan namin. Bigla niya na lang kinagat sa braso si Itay. Naging dahilan yon para makawala si Inay. Matapos yon ay tumalon siya sa kalapit na bintana at mabilis na nawala sa kadiliman ng gabi. Itay, tingnan niyo. Ang lalim ng sugat niyo. Oh. Ang inay mo, Ranila. Huwag ko kayo mag-alala, Caramel. Babalik din ang Inay bukas. Kung hindi niyo sana siya nilapitan, baka nagawa niya pang pigilan ng sarili niya. Magagawa niyang hindi sundin ang mga utos ni Kapitan. Utos ni Kapitan? Anong ibig mo sabihin? Sa palagay ko nagagawa silang manipulahin ni Kapitan Itay. Kailan pa nahawa ng pagkaswang ni Kapitan ang inay mo, Mayumi? Hindi ko alam. Nakalakihan ko na ganyan siya. Pero hindi lahat ng aswang dito tulad ni Inay. Hindi siya kailanman tumikim ng karne o dugo ng tao. Ang sabi niya, ginagawa niya yung para maprotektahan ako laban sa aswang na nananahan sa katawan niya. Hindi ito maaari. Hindi maaari. Kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan siya. Tutulungan niyo ang Inay? Saan? Hindi siya pwedeng mabuhay na lang bilang aswang, Mayumi. Gagawa ko ng paraan para maalis sa katawan niya ang mutya. Pero Itay, pwede ho ba yun? Kung totoo nang nakamulatan na ni Mayumi na ganyan si Inay, ibig sabihin, napakatagal na ng mutya sa katawan niya. Alam ko, hindi ko rin alam, Ranila. Basta, gagawin ko ang lahat. Uubusin ko ang lakas ko para mailigtas ko lang ang inay mo. Inay mo? Ililigtas si Inay? Sino ba talaga kayo? Saka bakit kayo umiiyak, ha, Caramel? Wala ito, Mayumi. Nalulungkot lang ako sa kalagayan ng inay mo. Nalulungkot ka kaya ka umiiyak? Kung sa bagay, nakikita ko ding umiiyak si Inay noon. Ang sabi niya, nalulungkot siya sa hindi niya malamang dahilan. Talaga? Oo, pakiramdam niya daw. May nakalimutan siyang mahalagang bagay na sobrang nagpapanungkot sa kanya. Napatitig ako kay Itay matapos sabihin niyo ni Mayumi. Lalo lang nadagdagan ng lungkot na nababasa ko dun. Marahil ay kami ang tinutukoy ni Mayumi na nakalimutan ni Inay. Ako man ay binagbag ng hindi may paliwanag na lungkot. Napakatagal na panahon nun. Saka ko lang napag-isip-isip, bakit nga kaya kami nakalimutan ni Inay? Sa anong dahilan? Sa pakiwari ko, hindi rin aware si Inay na nakalimutan niya kami. Kung sa bagay, may paliwanag naman sa bagay na yon. Lihim kong naikuyom ang kamao ko. Simula ng gabing yon, nagdesisyon na kong alamin ang pinakamalalim na ugat ng mga nangyari. Kung totoong may natitirang matatandang tao sa baryo, ibig sabihin ay may nalalaman pa sila sa nakaraan. Yun ang kailangan kong alamin at gagawin ko yon sa abot na makakaya ko. Matapos linisin ang sugat ni Itay ay nagpahinga na din ako. Niyaya ko na siyang magpahinga pero mariin siyang tumanggi. Hihintayin niya daw si Inay at sisiguraduhing makakauwi ito ng ligtas. Pinasundan niya na din kay Teroy ang amoy ni Inay at ibinili na protektahan ito. Pero kilala ko si Itay. Hanggat hindi siya payapa, hindi talaga siya mapapakali. Dumiretso na ako sa higaan. Hindi pa man ako inaantok pero nanatili ako sa kwarto. Doon ay maayos kong plinano ang mga susunod kong hakbang. Kinabukasan. Ano bang sinasabi mo, Ranilo? Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos ng desisyon. Nakakalimutan mo na ba? Puro aswang ang naririto. Kaya nga, si Teroy na lang ang inuutusan ko eh. Pero Tay,
limitado ang nagagawa ni Teroy. Sigurado ko, kaya hindi nila kinukwento ng buo sa kanya ang mga nalalaman nila kasi ramdam nilang tulad ng ilan dito, aswang din ho siya. Tay, wag yun naman akong pigilan. Buo na loob ko eh. Gusto ko ho kayong tulungan ni Inay. Naalala lang naman kita. Hindi ako sigurado kung sapat ang proteksyon mo. Napakarami nila eh. Nagtitiwala ho ako sa bigay niyong proteksyon. Gaya ng nagtitiwala din ako na hindi ako magagawang pabayaan ni Teroy, Itay. Sigurado ka ba talaga? Sa oras na lumabas ka dyan hindi ka na pwedeng umatras. Para sa kaliwanagan natin, Itay. Umaasa din ako na sa gagawin ko. May ambag man lang ako sa plano niyong pag-alis ng mutya kay Inay. O siya, sige. Mukhang hindi na rin naman kita mapipigilan pa eh. Eto, dali mo na lamang ito. Ano ito? Teka, buho na kinortihan at ginawang espada? Tay naman, hindi na ako bata't mukhang laruan lang ano. Pero napakahusay na sandata niyan laban sa mga aswang anak. Seryoso kayo, Itay? Pero paano... Aray! Ano ba, Caramel? Kita mo na. Didikit ko lang sa balat ni Tero yan pero halos maglupasay na siya sa sakit. Alam mong matagal gumaling kapag galing sa buho na kawayan ng sugat eh. Paano ko makakalipad mamaya? Hindi ka lilipad. Sasamahan mo si Ranilo kahit saan siya magpunta. At saka, kaunti lang naman yan. Pinakita ko lang kay Ranilo. Pasensya ka na. Naku, sa susunod, kakagatin kita para makabawi ako. Ikaw talaga, oh. Mangha kong tinitigan ng hawak na buho. Hindi ako makapaniwala na ang ganong kanipis na bagay ay may kakayahang sakta ng gusto ang mga nilalang sa lugar na yon. Mariin ko yung hinawakan sa kangumiti. Bukod doon, ay pinasuot din ni Itay sa akin ang sinturon niyang pinasadya at nilagyan ng buntot pagi. Nagtataka na nga ako noon kung bakit napakarami yatang sandata ni Itay laban sa mga nilalang na yon. Wala naman akong matanda na kumalaban siya ng aswang noon. O baka hindi niya lang talaga sinasabi sa akin. Malayo-layo na kami sa bahay nang bigla na lang humabol si Mayumi at sumabay sa paglalakad namin ni Teroy. Nagulat pa ako nang pabato niyang ibinigay kay Teroy ang parang baunan ng tubig. Agad naman yung tinungga ng gabay ko. Nang punasan niya ang bibig, ay saka ko lang napagtanto na pulang likido pala ang iniinom niya mula roon. May pupuntahan ka ba, Mayumi? Meron. Ganun ba? Saan naman? Dito rin ang tungo mo? Oo. Kung saan kayo pupunta? Ha? Sasama ako sa inyo ni Teroy. Gusto ko ding tulungan ng Inay. Alam mo ang gagawin ko? Narinig ko kayo kanina ni Caramel. Pero paano si Inay? Ligtas siya doon. Kasama niya si Caramel. Ang tatay mong hindi ligtas sa kanya kapag nagbago siya ng anyo. Yun nga eh. Bakit ka pa umalis? Paano kung mapahamak si Itay? Dahil gusto ko. Kung gusto mo bumalik ka, ikaw ang magbantay sa tatay mo. Pilosopo ka pa ng lagay na yan ha. Kaya mo na. Babalik naman ako mamaya bago magdilim eh. Yun din ang sinabi ko kay Inay kanina. Babalik ako kagad. Hindi mo naman kailangan gawin to, Mayumi. May mga itatanong din ako sa'yo. Hindi ko pwedeng itanong sa harapan ni Inay. Talaga? Ano naman yun? Mamaya na lang. Sus, pinapaisip mo pa ako eh. Ang dami ko nang iniisip ngayon eh. Sige, kung ayaw mo magtanong, ako na lang magtatanong sa'yo. Ano naman ang may tutulong mo sa amin kung sakali, ha? Tagapukpok sa ulo ng mga hindi sasagot sa tanong mo. Ano? Mayumi, hindi mo pwedeng idaan palagi sa init ng ulo mo. Mga tao ang kakausapin ko, hindi mga halimaw. Ibig sabihin, hindi ko sila pwedeng saktan? Tama, lalo na yung mga matatanda. O sige, susubukan ko. Marina kong napapikit at napabuga ng hangin. Nasa pagitan ako ng dalawang nilalang na parehas walang damdamin. Umasa na lang ako na magiging maayos ang lahat kahit ganun silang dalawa. Ang hirap nga lang kumilos kapag sila ang kasama ko. Hindi sila marunong umitiman lang o tumawa. Lahat ng ginagawa o sinasabi nila, literal. Pakiramdam ko, kahit isang linggo ko lang silang makasama ng kami-kami lang,
magiging katulad na din nila ako. Sa tulong ni Teroy ay natuntun namin ang bahay ng mga taong nananatiling nakatira sa baryo. Matanda ng karamihan sa kanila na kahit sa kabila ng delikadong sitwasyon sa baryo, pinili nilang huwag umalis doon. Katwiran nila ay doon na sila ipinanganak at tumanda, kaya doon din sila mamamatay. Walang sino man, kahit patulad ni Kapitan ang makakapagpaalis sa kanila doon. Maayos naman nila akong pinatuloy sa mga tahanan nila at kinausap na maayos. Kalaunan, napagtagpi-tagpi ko ang mga detalyeng nalaman ko mula sa kanila. Hindi man 100% pero kahit papaano ay nagkaroon ng kalinawan ang mga tanong namin ni Itay. Madilim na pala. Hindi natin namalayan ng oras. Naparami yata ang bahay na pinuntahan natin, Teroy. Napuntahan naman natin lahat, Ranilo. Karamihan nga sa kanila matatandaan eh. Ay, hindi ko lang maiwasang maawa sa kanila. Iniwan sila ng ibang kapamilya nila para magpasakop kay Kapitan. Anong susunod mong plano? Pag-iisipan ko pa. Ngayong malinaw na sa akin ang mga nangyari, siguro kailangan ko munang ipaalam kay Itay ang lahat ng yun bago kami gumawa ng susunod na hakbang. Tutulungan niyo bang makaalala ulit si Inay? Yun ang gusto namin, Mayumi. Gusto niyo na maalala kayo ni Inay, tama? Ha? Ano bang sinasabi mo? Wala man akong alam sa damdamin niyo. Naturuan naman ako ni Inay kung paano yun basahin. Alam kong si Inay ang dahilan kung bakit kayo napadpad dito. Mayumi. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, dito lang nabibilang si Inay. Hindi niyo siya pwedeng dalhin sa ibang lugar dahil sa kalagayan niya. Kaya nga kami gumagawa ng paraan para maalis yun, di ba? Ayaw mo bang maalis ang pagkaswang niya? Ganun ko na siya nakilala. Wala naman kaming naging problema. Mayumi. Kailangan na natin magmadali. Nararamdaman ko na ang presensya ng mga aswang sa paligid. Mayumi, mahal ko! Ha! Akalain mo nga naman, magkakasalubong pa tayo. Alam mo bang maghapon ko kayong hinahanap nitong pinsan mo? Magaling ka na, Brando. Gusto mo na naman ng panibagong sugat? Ha! Kakaiba talaga ang tapang mo no? Hindi ka malang natatakot na baka kaninang umaga na yung huling pagkakataon na nakita at nakasama mong inay mo? Ako lang ang kailangan mo, Brando. Huwag mong idamay si Mayumi dito kung ayaw mong masaktan. Aray! Braso ko! Bitiwan mo! Huwag kang makialam, duwag na lalaki. Si Tito Dominador na ang bahala sa'yo at sa tatay mo. Ako naman ang bahala kay Mayumi. Napakabango mo talaga, mahal ko. Ang tagal-tagal ko nang nagtitimpi sa'yo. Ngayon na nagbigay na ng hudyat si Tito para tikman kita. Hindi ko na palalampasin yon. Wow! Palabang ka ha? Gusto ko yan, may patulak-tulak ka pa. Huwag mo kong dikitan. Ang baho ng hininga mo. Masasanay ka din. Muli sanang yayakapin ni Brando si Mayumi nang ihampas ko sa kanya ang dala kong buhok. Agad siyang napaigik sa kirot. Umusok ang balat niya habang nasusunog. Tuluyang nawala kay Mayumi ang atensyon niya. Hindi siya makanda-ugaga kung paano hahawakan ng sugat ang likuran. Aray! Ayop kang dayo ka! Anong ginawa mo sa akin? Huwag mo nang lalapitan si Mayumi kahit kailan. Sa susunod, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Sa bilis ng naging pagkilos ni Brando, hindi ako nakapaganda. Namalayan ko na lang na nakaangat na ako mula sa lupa. Sakal-sakal niya ako at parang papel lang na iniangat sa ere. Mag-iingat ka dahil hindi palalampasin ni Tito mga nangyaring ito. Ikaw na din ang humukay ng libingan yung mag-ama sa baryong ito. Swerte mo lang kung sikatan ka pa ng araw bukas. Pwes, hindi lang libingan namin ang hinuhukay ko, pati libingan ng lahat ng aswang na tulad mo. Hindi nang tulad mo lang ang makakatalo sa amin, dayong duwag. Sa oras na magkaroon ako ng pagkakataong patayin ka, uunahin kong wasakin yung bunganga mo. Pagkatapos dudukutin ko naman ang mga mata mo, saka kita babalatan ng buhay. Maglulumuhod ka habang nagmamakaawa sa akin. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Mayumi yung pala na bigla niya na lang pinanghampas sa ulo ni Brando. Hindi pa siya nakontento dahil ilang beses niya yung hinampas sa ulo at sa muka. Kahit na nakabulagta na ito.
Pinilit kong tumayo kahit hinahabol ko pa din ang paghinga. Gaya ng dati, pipigilan ko sana si Mayumi pero bigla na lang akong napahinto sa pagakbang. Naalala kong hindi nga pala tao si Brando. Ang totoo ay kalaban namin siya at sinubukan niya kaming saktan ni Mayumi. Umatras ako muli. Sa halip ay sinubukan ko siyang panoorin kung paano niya ilabas ang tunay niyang kabaliwan. Sa unang pagkakataon, parang nagustuhan ko ang madugo at nakakarimarim na tanawin yun. Ramdam ko ang tuwa ni Mayumi. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mga mata niya, gayon din sa malalapad niyang ngiti. Tadtad man ng dugo ang mukha at damit, pero para bang mas gumanda pa siya lalo sa paningin ko. Yung kasi ang unang beses na nakitaan ko siya ng emosyon, Kabanong. At marahil tulad niya, may satisfaction din akong nararamdaman sa tuwing lalapat ang matigas na bagay na yon sa katawan ng aswang. Hindi ko lang inaasahan na ibaon niya ng tuluyan ang dulo nun sa leeg ni Brando. Para akong natauhan sa sandaling kabaliwan na humiwalay ang ulo ng lalaki sa kanyang katawan. Gumulong pa yun sa paanan ko. Nang huminto, ay diretsyong nakatitig sa akin ang dilat na dilat at namumulat ng nilisik niyang mga mata. Nakailang beses akong napalunok ng sariling laway. Nang tingnan ko ulit si Mayumi, ay ang laki pa ng pagkakangisi niya. Wow, sobrang sayo nun, di ba? Kumusta ang leeg mo? Patingin nga. Okay naman na. Pulang-pula. Kitang-kita kahit madilim. Wala yan. Mawawala din yan. Sige, gagamutin ko na lang pag-uwi natin. Napatay mo siya, Mayumi. Oo, kaya kailangan na natin maganda. Sigurado kung susugurin tayo ni na kapitan at papatayin. At mukhang okay lang sa'yo? Okay sa akin dahil magagawa ko silang patayin. Hindi na ako makapaghintay. Paano kung masaktan si inay o kami? Hindi masasaktan si inay o kahit kayo dahil hindi ako papayag. Mayumi, natsambahan mo lang si Brando. Pero hindi mo ba nakita kanina? Halos hindi ka makalaban sa kanya nung sinubukan kanyang saktan. Paano kung mas malakas pa si Kapitan kesa sa kanya? Di hamak naman na malakas siya. Siya ang pinuno nila eh. Yun naman pala eh. Hindi dapat tayo magpadalos-dalos dahil baka buhay ni inay o tayo ang maging kapalit. Hahanap ulit ako ng tiyempo para mapatay si Kapitan. Siya lang ang kailangan natin patayin para matapos na ang lahat ng ito. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ng matatanda kanina? Alamin ang ugat ng problema at dun simula ng solusyon. Oo, pero... Teka, tama ka nga no? Halika, sama mo ko sa ilog. Kailangan kong alisin ang mga dugo. Hindi pwedeng makita ni inay. Hindi, ayoko. Bakit? Ang ibig kong sabihin, nandyan naman si Teroy. Siya na lang ang magbabantay sa'yo. Teka, wag mo kong hilahin, Mayumi. Teka! Sandali lang ako. Samahan mo na ako. Ganun na lang ang pagpigil kong huwag siyang tingnan habang nasa ilog. Kahit habang pauwi kami, sa daan lang nakatutok ang mga mata ko. Kung bakit naman kasi lagi na lang manipis ang mga suot niya. Lalo na ng gabing yun. Parehas na puti ang pang-itaas at palda niyang hapit sa katawan niya. Kabaliktaran ng malamig na panggabing hangin ang nangyayari sa katawan ko. Mabuti na lang at narating na namin ang bahay. Pinauna ko na siyang pumasok sa loob habang nanatili muna ako sa labas para magpahangin at magpakalma. May ilang minuto na akong nakaupo nang may maramdaman akong pagkilos sa paligid. Ilang pares na mga mapupulang mga mata ang nakita ko sa paligid ng igala kong paningin ko. Kung hindi ako nagkakamali, nakapalibot sila sa bahay. Pasok ka na sa loob! Tay, alam mong delikado dito sa labas. Kahit may protection ka, hindi garantiya yan na hindi ka nila masasaktan. Oo, sige ho. Si Inay, kumusta ho? Maayos na siya. Nagising siya kahapon. Humihingi ng tawad. Ang totoo niya anak Ay. Ang lalim nun tay ah. May problema po ba? Pinapalis niya na tayo dito anak. Itay, may ideya na ho ako sa nangyari kay inay. Talaga? Ano ang tunay na nangyari sa inay mo? Tama ko, hindi ba? Hindi niya tayo kinalimutan na lang basta.
Posible ho, Itay. Si Kapitan, dati siyang masugid na maniligaw ni Inay. Baliw na baliw daw ho siya noon sa Inay, pero may malubha siyang karamdaman. Hindi niyo ho ba siya kilala, Itay? Hindi. Ang totoo dyan, sa Manila na kami nagkakilala ng inay mo noon. Ang alam ko lang, hindi maganda ang nakaraan niya, lalo na sa pamilya niya at sa lugar na pinanggalingan niya. Ayaw niya yung pinag-uusapan eh. Kaya nung nakapanganak siya sa'yo, bigla siyang nawala. Lalo na lang ang pagsisisi ko dahil wala akong inalam sa nakaraan niya. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Ang nalaman ko ho, kapitana siya dito noon, Itay. Nawala ng ilang taon, kaya ang humalili sa kanya yung unang kagawad niya na pinsan niya. Tapos, bigla siyang bumalik. Pero para lang bumaba sa pwesto. At pagkatapos ay ipinalit niya si Kapitan Dominador sa kanya. Na mga panahong yon, bigla na lang daw gumaling sa sakit niya si Kapitan Dominador at lumakas. Kasunod nun, kumalat ang parang nakakahawang sakit ang pagiging aswang ng mga tao dito. Si Inay daw ho ang nauna. Kaya siya ang sinisisi ng lahat. Ang paniniwala na nakararami, si Inay ang nangyanggaw. Munti ka na siyang sunugin nun pero napigilan daw yun ni Kapitan Dominador. Hindi maaari. May mali anak. Hindi aswang ang inay mo. Paano kayo nakakasiguro, Itay? Gaano katagal niyo na hubang nakasama si Inay? Alam ko anak. Kahit hindi kami ganun katagal nagsama, masasabi kong nakilala ko ang inay mo ng gusto. Maniwala ka sa akin. Saka isipin mo yung sinabi ni Mayumi. Si Kapitan ang kumokontrol sa kanya. Hindi kaya... Yan ho ang kailangan natin kumpirmahin, Itay. Si Inay lang sanang makakasagot ng lahat. Pero wala siyang maalala eh. Tama ka. Kailangang alisin ni Dominador lahat ng alaala niya para siya ang patuloy na sisihin ng mga tao rito. At para protektahan din ang tunay na salarin. Itay, malaking laban ho ang kakaharapin natin. Bukod sa mga nalaman natin, si Mayumi ho kasi may napatay na. Isang aswang. Nabanggit niya sa akin kanina sa loob. Sa palagay ko, magiging mahusay na manunugis ng aswang itong si Mayumi, iho. Itay, para pa ho kayong masaya habang sinasabi yan. Totoo, iho. Nakikita ko ang potensyal ng batang yon. Kapag handa ka ng tanggapin ang pagiging albularyo, maaari kayong maging magandang tandem sa pagsugpo sa mga katulad ni Dominador. Ano mo pag sinasabi niyo? Wala ho akong plano na maging manunugis ng mga aswang. Tahimik na buhay lang ho ang gusto ko. Hindi na kumibo si Itay, pero makahulugang tingin at ngiti ang ibinigay niya sa akin. Tinapik niya din ang balikat ko bago ko iniwan sa hapagkainan. May mga nakatakip ng pagkain doon, pero wala akong gana kaya pumasok na lang ako sa kwarto't nahiga. Ramdam ko ang pagbigat ng enerhiya sa paligid. Alam kong may mga nagbabantay sa amin na pwedeng sumalakay anumang oras. Alam kong alam din yun ni Itay. Pero ewan ko ba, parang hindi ko naman siya nakikitang nag-aalala. Dahil doon, kaya pinilit kong wag na lang din mag-isip. Mangyayari ang dapat na mangyari. Hindi ko na malayang nakaiglip na pala ako. Hindi naman kasi biro ang lakad na ginawa namin maghapon. Naalimpungatan lang ako dahil sa malakas na yugyug sa balikat ko. Danilo, anak, gumising ka, bilis. Tay? Isama mo si Mayumi at ang inay mo. Lumayo kayo dito. Itay, anong sinasabi niyo? Hindi ko kami aalis. Hindi! Inay! Itay, si Inayo! Hindi! Lintik! Halika, bilisan mo! Papatay ko kayong lahat! Lumapit kayo sa akin! Ako ang saktan niyo! Soleng! Hindi! Soleng, gumising ka! Inay? Ano nangyari, Mayumi? Si Kapitan, malamang na siyang may gawa niyan kay Inay. Inabutan namin si Inay na nakahandusay sa lapag. Nangingisay habang may dugong lumalabas sa bibig at mga tenga niya. Hindi malaman ni Itay kung paano siya hahawakan. Unang beses yun na nakita kong nagpanik si Itay. Siya kasi ang pinakakalmadong tao na nakilala ko.
Nasa ganun kaming sitwasyon nang suguri naman kami ng mga maliliit na aso. Naglalaway at dinaig pa yung nauulol. Hindi ako nabigyan ng tamang panahon para makapaganda, pero husa kong iniharang ang katawan ko para kay inay. Para namang nananadya pa na hindi ko magawang alisin ang sinturon na suot ko. Akma na sana akong sasakmalin ng mga nilalang nang bigla na lang may dumakma sa kanila at inihagi sila isa-isa. Nang tingnan ko kung sino yon, nalaman kong si Teroy pala. Nasaan yung tao siya pero may matatalas na ngipin at kuko. Kasama niya si Mayumi na walang awang hinahataw ng kalaykay ang bawat asong mapapalapit sa kanya. Kusang nagsitakbuhan palayo ang ibang nilalang, habang halos patay na nila Teroy at Mayumi yung mga naiwan. Tama na yan, Teroy, Mayumi. Magtira kayo ng buhay. May kailangan akong iparating na mensahe sa magaling nilang ama. Makakapanakit pa ang isang to pero sige. Malakas na umangil ang aso nang bigla na lang baliin ni Teroy ang muso niya at atakin yon. Sa kanya palang ito inilapit kay Itay. Napangiwi ako, tsaka ko lang napagtanto ang itsura ng bahay. Kung dati siguro, baka nakasukasukan na ako ng tagpong yon. Paano'y punong-puno ng dugo ng mga aswang ang buong sala ng bahay. Ganon din ang nagkalat na laman at utak ng ilan sa mga ito. Kayo mga halimaw, sigurado ko mga alagad kayo ni Dominador. Inutusan ba kayo ng magaling yung amo na patay kami? Ha? Ha? Pues, iparating mo to sa kanya. Ang sabihin mo, siya ang pumunta dito at harapin ako. Huwag siyang duwag na nagtatago sa anino ng mga alipores niya dahil kapag ako pa nagpunta sa kanya, sisiguraduhin ko na maaabo siya. Nakahanda na kami ng gabing yon sa magiging pag-atake ng mas marami pang aswang kasama si Kapitan. Yun nga lang, hindi pa kami nagkasundo ni Itay. Mabuti na lang at naroon si Teroy para mamagitan sa aming dalawa. Ang gusto ko lang maging ligtas na kayo. Hindi tayo pwede mamatay lahat dito. May aalis kayo ni Teroy dito nang hindi kayo napapahabak. Hindi ba, Teroy? Oo, pero alam mo naman na pwede ko lang gawin yon kapag sobrang delikado ng sitwasyon. At para sa inyong dalawa lang ni Ranilo. Hindi pwedeng may iwan. Ramil! Ramil! Soleng! Teka, tinawag mo kong Ramil lang? Ramil, tulungan mo ako. Ang anak natin. Kukunin nila si Ramil. Kukuhain nila siya. Ramil! Nandito ako, Soleng. Diyos ko, naalala mo na ba ako, ha? Dumilat ka. Naririto na ako. Hindi kita pababayaan kahit na kailan. Soleng, ano nangyari? Soleng! Nananaginip lang siya. Masyadong mataas ang lagnat niya kaya ganon. Madalas siyang magkaganyan kapag nakakasakit. Ibig mong sabihin, nakakasakit ang inay kahit aswang siya? Maraming beses niyang sinubukang pigilan ng pagkain ng sariwang laman. Sa tuwing gagawin niya yon, nakakasakit siya ng malubha. At madalas niya kamo akong tawagin? Tama ho kayo. Kung ganon, paano hindi niya ako makilala? Kaya nang malaman ko na ikaw si Ramil, alam ko nang hindi lang kayo naririto para maghanap ng matitirhan. Ikaw ang madalas na banggitin ni Inay. Asawa ka ba niya? Ha? Oo eh. Ang tagal ko siyang hinanap. Hindi ko alam na ganito na ang pinagdaraanan niya. Wala akong kwentang asawa. Itay, Sumunod ka sa akin, Danilo. Ito na lang ang magagawa ko para sa nanay mo. pero Itay, Teroy, bilang gabay ko at tagapaglingkod, inuutusan kitang iligtas na Soledad, Ranilo at Mayumi. Ilayo mo sila sa lugar na ito at huwag nang ibabalik kahit kailan. Protektahan mo si Soledad sa abot na makakaya mo. pero Karamil, Teroy, uulitin ko pa ba? sige, masusunod Karamil. Hindi Itay, huwag niyo namang gawin to. Pwede naman tayong lumaban. Wala kasiguraduhan ko magtatagumpay tayo. Kapag naialis na kayo ni Teroy dito, yun ang sigurado ako. Bakit hindi na lang tayong umalis lahat, Itay? Kesa nagbabangayan tayo dito. Umalis na ho tayo. Sumama kayo. Hindi. Kailangan kong harapin si Dominador sa lahat ng ginawa niya sa inay mo. Itay, wala nang ibang mahalaga ngayon kung hindi ang magkakasama tayo. Nangyari na hong nakaraan. Hindi ba mas mabuti kung aalis tayo ng magkakasama at magsimula ng bagong buhay? Hindi mo ko naintindihan, Ranilo. Sige na, umalis na kayo.
Tena Ranilo, sundin na lang natin ang nais ng itay mo. Hindi natin siya pwedeng suwayin. Mahigpit akong niyakap ni Itay noon at saka tuluyang iniwan. Sa akin niya ibinigay ang walang malay na katawan ni Inay. Hindi ako makapaniwala na ganun kadali lang siyang magdesisyon na ialay ang buhay niya. Kahit anong unawa ko, ang nangingibabaw sa isip ko noon ay mga katanungang tulad ng hindi ba ako mahalaga sa kanya para gawin niya yon. Ang akala ko'y mahal na mahal niya si Inay, pero bakit iiwan niya kung kailan nahanap na niya? Hindi ko alam kung anong klaseng orasyon ang ginawa ni Teroy, pero nang lumabas kami ng bahay at maglakad palabas ng baryo, ni isa sa mga aswang na pagala-gala ay hindi kami pinakialaman. Alam ko na nakikita nila kami, pero parang natural lang ang lahat. Ako ang may bitbit kay Inay at malayo ang nilakad namin. Pero hindi ko naramdaman ang pagod. Mas lamang na para akong nakalutang. Hindi matanggap ng isip ko na yun ang huling beses na makikita ko si Itay. Nang makalampas kami sa arko ng baryo ay marahang kong inilapag si Inay sa malinis na damuhan. Naroon naman si Mayumi para humalinis sa akin. Oh, saan ka pupunta? Bantayan mo silang maigi, Teroy. Babalikan ko si Itay. Ano? Teka muna. Hindi mo maaaring gawin yan. Pwede ba? Sundin mo ang utos ko? Gabay din kita, di ba? Oo, pero mas may otoridad si Caramel kumpara sa'yo. Ano? Hindi totoo yan, Teroy. Ikaw ang nagsabi noon, walang nakakalamang sa amin ni Itay. Sinabi ko lang yun dahil yun ang sabi ni Ramil. Dahil umaasa siya na baka yakapin mo ang pagiging albularyo kapag naging patas ang trato ko sa inyong dalawa. Kapag nakukuha mo ang kaparehong gabay na naibigay ko sa kanya. Ano? Pero kung tutusin, hanggat hindi ka nagiging ganap na albularyo, hindi mo ako magiging gabay ng tuluyan. Kaya hindi ako makikinig at susunod sa iyo ngayon. Pwes bahala ka. Ligtas naman na sina Inay at Mayumi. Babalikan ko si Itay. Hindi ko maatim na mabuhay na may dalang guilt sa dibdib ko. Ako ang dapat na naroon kasama si Caramel. Ako ang gabay niya na dapat pumrotekta sa kanya. Kaya dito ka lang. Antayin mo kami. Ipinapangako ko sa iyo. Ligtas na makakabalik si Caranilo. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil lumipad na siya ng tuluyan. Naiwan ako napapaisip at nababahala. Lulugo-lugo akong lumapit kina Inay at Mayumi. Pasalampak akong naupo sa lapag. Tulala sa mahabang daan papunta sa baryo. Hindi ka na aalis? Hindi na. Dito na lang ako. Maghihintay. Umaasa ka na babalik sila? Oo. Kapag nangako si Teroy, tinutupad niya. Kailangan ko ang Itay. Ngayon pa lang ako makakabawi sa lahat ng sakripisyo niya para sa akin. Kaya hindi siya pwedeng mamatay. Anong mangyayari kapag namatay siya? Hindi ko alam. Ang Inay, kanina pa siya sobrang lamig. Normal lang ba yon? Malamig? Pero hindi ba mataas ang lagnat niya? Mainit siya kaninang nilapag ko siya. Kabaliktaran na siya ngayon. Ano? Sandali nga, kakapay ko siya. Aba, oo nga no. Bakit para siyang nagyayelo? Yung labi niya, nangingitim na din. Anong nangyayari? Sandali, wala siyang pulso. Hindi maaari ito. Lumayo ka. Higa natin siya ng maayos. Isi-CPR ko siya. Kunot noong lumayo si Mayumi sa aming kabanong. Ako naman, hindi mapigilang panginigan ng kamay habang isinasagawa ang pagsi-CPR kay Inay. Napakatigas na ng katawan niya. Halos wala na siyang pinagkaiba sa isang bangkay. Hindi ako huminto sa pagsubok na buhayin siya. Halos maghalo-halo na ang pawis, luha at sipon ko noon. Iisa lang ang tumatakbo sa isip ko. Walang pwedeng mamatay sa pamilya namin. Hanggang sa kusa na lang sumuko ang katawan ko. Hindi ko na kinaya. Ayaw pa ng isip kong huminto pero bumigay na talaga ang katawan ko. Napalood na lang ako at napayukyok sa mga tuhod ko. Isa akong psychologist pero hindi sa lahat ng oras kaya kong kontrolin ang emosyon ko. Tao lang din ako at may kahinaan. Gaya ng sandaling yon. Habang tinititigan ko ang walang buhay na katawan ni Inay, wala akong magawa kung hindi ang umiyak na lang. Umiiyak ka ba dahil patay na si Inay? Ano bang nararamdaman mo? Matinding lungkot at panghinayang. Hindi niya man lang ako nakilala bilang tunay niyang anak. Ikaw, Mayumi, sabihin mo, may nararamdaman ka ba ngayon? Meron.
matinding galit. Gusto kong pumatay. Gusto kong patayin si Kapitan. Paubayan na natin kina Itay at Teroy ang tungkol doon. Dapat sumama ako sa kanila. Pero ayos na din. Napatay ko naman si Brando. Sumapit ang umaga hanggang tanghali. Hindi pa rin nakakabalik si Itay at Teroy. Hindi namin namalayan ni Mayumi na nakatulog na pala kami habang naghihintay. Nakasandal kami sa isa't isa ng magkatalikuran. Pagdilat ko ay sumalubong sa akin ang sikat ng araw. Iginala ko ang paningin ko. Nanlaki ang mga mata ko nang matanaw na wala ng katawan ni Inay sa kinahihigaan nito. Nagpapahinga ka pa dapat, Choleng. Hindi mo ako dapat inalala. Ayos lang ako. Ano bang ayos ka dyan? Tingnan mo nga at saan dabakbak ang sugat mo. Ang lalalim pa. Paano kung ma-infection yan? Talaga Halika, magpahinga na lang muna tayong dalawa dito. Gusto kong sulitin ang mga sandaling tulad nito. Itay? Inay? Ay, gising ka na pala, Ranilo, anak. Nako, ang dami kong pagkukulang sa iyo, bata ka. Hindi ho ba ako nananaginip lang? Buhay ho kayong dalawa? Pero Magtatanong ka na naman. Halika nga dito at yakapin mo kami ng inay mo. Alisin mo na muna yung mga katanungan sa isip mo, ha? Totoo kami at magkakasama-sama pa tayo gaya ng nais mo. hindi na ako nag-aksaya ng oras, Kabanong. Mabilis akong lumapit sa kanila at niyakap sila ng maigpit. Wala na akong pakialam kung panaginip man yun, basta ang mahalaga ay nakasama ko sila. Ah, Mayumi, tatayo ka lang ba dyan? Halika dito, sumama ka sa amin. Pamilya na tayo. Pamilya? Ibig bang sabihin, hindi ko na pwedeng mapangasawa si Ranilo? Ano? Gusto ko si Ranilo, inay. Akalain mo nga naman, no? Nako, Mayumi, wala pang naging nobya itong si Danilo ko. Pihikan kasi. Itay, ano ba kayo? Oy, bakit ba? Pwede naman kayo nitong si Mayumi. Sabi ko nga sa'yo, magiging mahusay kayong tandem. Tandem? Gusto ko yun, Caramel. Anong karamil? Itay na din ang itawag mo sa akin, ano ka ba? Sa sobrang saya ko ng sandaling yon, Kabanong, hindi ko naisip na wala si Teroy sa paligid. Saka ko na lang siya nagawang itanong kay Itay na makahanap na kami ng masasakyan at magyaya na sila para tuluyang lisanin ang lugar na yon. Inialay ni Teroy ang buhay niya. Nagsakripisyo siya para mabuhay at makatakas si Itay mula kay Dominador. Hindi na detalyadong kinwento ni Itay kung ano ang nangyari. Ang paliwanag niya lang kung ang mga robot daw ay may tinatawag na self-destruct. May kakayahan ding ganung si Teroy. Kabanong, posible ang lahat sa kanya bilang gabay ng lahi namin. Noon ko lang din nalaman na hindi pala biyaya para kay Teroy ang pagsisilbi sa amin. Isa siyang tanyag at kinatatakutang diwata noon na sinumpada sa kanyang kayabangan at pagiging marahas. Pinarusahan siya ng makapangyarihan at sinaunang albularyong babaylan ng lahi namin. At doon na nga siya nagsimulang maging gabay sa bawat nagiging albularyo na may dugo ng babaylang sumumpa sa kanya. Namimiss ko na ho si Teroy, Itay. Wala nang umuubos ng kanin sa kaldero. Wala na ding naninimot sa mga ulam natin. Loko-loko ka talaga, ano? Hanggang ngayon ba naman pang-aasar pa din ang gusto mong gawin sa kanya? Yun na ho kasi yung bonding namin Pero sa totoo lang, Itay, sobrang bilib ako sa best friend ko na yon. Sana magkita kami ulit kahit na isang beses lang. Mapasalamatan ko man lang siya. Malay mo, kapag tinanggap mo na sa puso mo ang pagiging albularyo, baka magpakita siya ulit. Seryoso ka ba, Itay? Huwag niyo akong binibiro ng ganyan, ha? Hindi ako nagbibiro. Pero hindi rin ako sigurado, ha? Baka lang. Mabigat kasi yung obligasyon ng isang tulad niyo, Itay. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin. Gagabayan ka naman ng nobya mo, iho. Saka ikaw pa. Matapang ka na kumpara dati. Alam ko, dahil nakita ko kung paano mo ko gustong protektahan noon. Parang may humaplo sa puso ko nang sabihin ni Itay yun. Napangiti ako sa katumango. At totoo, Kabanong,
magkasintahan na nga kami ni Mayumi. Ikaw ba naman ang tutukan ng mahabang kutsilyo habang sinasabi na sa kanya lang ako? Wala na ako nagawa. Napikot ako nang wala sa oras. Nasa bahay na kami ng mga sandaling yon. Sa iniwan naming bahay ni Itay at doon na namin pinlanong manatili. Kung nagtataka naman kayo kung paanong nabuhay si Inay, maging kami ay namamangha pa rin. Ang tsorya ay talagang kontrolado siya ni Dominador. Pero nang mapatay siya ni Teroy, ay tuluyan na ding nakalaya si Inay. Hiling namin noon na sana'y hindi lang si Inay ang nakalaya, kung hindi maging ang mga kababaryo nila doon na hinawaan lang din ng halimaw na yon. Nung gabing nalaman ko na nasundan ako ni Dominador, takot ako na baka mapahama kayo mag-ama. Iba na kasing itsura niya nun at hindi maikakailang malakas siya. Napilitan akong sumama sa kanya nang hindi nakakapagpaalam man lang sa inyo. Nung sumunod na gabi ko na lang nalaman na hinawaan niya na pala ako ng pagkaaswang. Wala na din ako maalala noon. Kahit pangalan ko hindi ko alam. Nakipagkasundo pala siya sa isang mangkukulam na aswang para pagalingin siya sa sakit niyang lupus. Bilang kapalit, kailangan niya mag-alay ng ilang kaluluwa at ipalaganap ang lahing aswang. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na niya masasaktan ngayon, Soling. At wala na makakapagpahiwalay pa sa pamilya natin. Pasensya na kayo sa akin ha. Hindi ko lang mapigilan sa tuwing maalala ko. Malinaw na malinaw pa sa isip ko ang lahat. Makikinig kami palagi sa iyo hanggang sa hindi mo nakatakutan ng nakaraan. Siguro makakatulong ang sumama ka sa amin sa bundok nitong si Radino. Magsisimula na siya ng training niya bilang mahusay na albularyo. Talaga? Masaya ako para sa iyo, iho. Mabuti ang naging desisyon mo, anak. Gusto ko na rin kasing pagpahingahin si Itay sa kanyang panggagamot at mag-focus na lang sa inyo, Inay. Alam ko na hanggat hindi niya yan na ipapasa sa akin, hindi siya titigil Mabuti naman at nakahalata ka rin bata ka ano? Ramil, ano ka ba? Maiyak ka nga sa anak mo. Matatanda na tayo. Aba, walang hiya-hiya. Gagawa pa nga tayo ng another baby boy Aray ko naman, masakit yun Hindi lang kurot nga abutin mo. Magtigil ka nga. Matyagang itinuro ni Itay sa akin ang lahat ng nalalaman niya. Paunti-unti ay nagawa ko na ding manggamot. Nakatulong pa sa akin ang kaalaman ko sa pagiging psychologist dahil naipaghihiwalay ko ang mga taong kailangan ng tulong ko bilang albularyo sa mga taong kailangan ako mentally. Isang araw, nagising akong tila may katabing malambot na bagay sa higaan. Hindi pamilyar ang amoy niya dahil mabango yun na parang bulaklak. Ang sarap pa ng tanday ko noon sa kanya. Nang sa pagdilat ng mga mata ko, ay nagkagulutan pa kaming dalawa. Ganun na lang ang sigaw ko nang bumungad sa akin ang mukha ni Teroy. Dagya ka naman Ang baho ng hininga mo, Ranilo. Teroy, bumalik ka? Totoo nga sinabi ni Itay. Nagbalik ka na nga. Oo na. Uy, teka. Huwag kang yayakap. Ang awkward. Awkward ka dyan. Teka nga, parang may bago sa iyo Tama, ikaw nga yung humahalimuyak. Ang bango mo, amoy sampagita ka. Kaninong libing ka ba nang galing Luko-luko, ako talaga to. Tumawa ka na din. Di ka ba talaga yan, Teroy? Ako nga. Pero hindi ako naparito para maging gabay mo o kahit na sino. Pumunta lang ako para magpasalamat sa inyo ni Caramil. Kung hindi dahil sa pagsasakripisyo ko, hindi matatapos ang sumpa sa akin. Kailangan ko lang palang ialay ang buhay ko ng bukal sa puso ko. Masyado na kasi kayong napamahal sa akin kaya ganun. Hindi ka na rin ba aswang? Hindi na. Ibinalik na sa akin ang pagiging diwata ko. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng access para makapunta sa mundo ko. Hindi ka lang pwede magtagal dun Teroy, masaya ako para sa iyo, brother. Kaya mo nang yakapin kita? Oo na, sige na nga. Malalaking tao Oo nga pala. Pwede bang humiling? Ano? Uy, hindi ako genie Saka wala ako mga ginto o diamante. Hindi yun. Baka lang kaya mong gawin. Uy, sige, ano ba yun?
baka pwede mong gawing normal si Mayumi. Ano? Hindi ko marinig, lakasan mo konti. Baka kako, kaya mong gawing normal si Mayumi. Kahit konting pandama lang. Alam mo yun? Ah, ganun ba? Oh, Mayumi, okay lang daw ba sa'yo? Mayumi? Pag-ikot ko, ay nakita ko si Mayumi sa gilid ng higaan. Naniningkit ang mga mata habang nakatitig sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ko nang hawakan niya ang sinturon at iniikot yon sa palad niya. Ilang beses pa akong napalunok bago bumuelong magtago sa likuran ni Teroy. Mga kabangers, mga kayanggaw, kabanong puli. Bago po tayo magwakas, magpapasalamat po muna ako sa inyo sa pakikinig nyo sa ating kwento ngayong araw na ito. Pero kung medyo nabitin po kayo, inaanyayaan ko po kayo na dalawin yung mga iba nating channel yung Pamela Clamil at syempre yung bagong-bago natin na Kabanong version 2.0 kung saan po may mga moving images na po doon kaya may mapapanood na rin kayo. At syempre may mapakikinggan pa rin kayong mga may music at effects na narration. Kaya mas lalo itong pinaganda. Kaya kung magugustuhan niyo po yung mga kwento natin sa dalawang channel na ito, kung maaari lang po ay mag-subscribe na po kayo at pindutin niyo rin po yung notification bell para lagi po kayo nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. Lalong-lalo na po dito sa Pamela Clamil kasi kukunti pa lang po yung mga subscriber dun At dito po sa bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0. Asahan ko po na sana'y makasama kayo sa first 100,000 subscribers ng channel na ito. Para hindi kayo mahirapan na hanapin, ilalagay po namin sa pin comment or sa description yung mga link ng mga channel na ito. Hanggang sa mga susunod na kwento, wakas!